Ang cute na batang babaeng ito ay pumunta sa ibang mundo para iligtas ang kanyang ama. Ang dahilan, sa loob ng 10 mahabang gabi, hinintay ni Chiwei ang pag-uwi ng kanyang ama, naniniwala pa rin sa parehong kwentong palagi niyang sinasabi sa kanya, na siya ay isang makapangyarihang kabalyero mula sa Tolokshar Empire. Isang lalaking sapat ang lakas para talunin ang mga halimaw at kontrabida. Kahit na mahirap sila, kahit na nararanasan ng ibang bata ang mga bagay na hindi niya naranasan, naniniwala pa rin siyang babalik ang kanyang ama, at ibabalik siya sa buhay na pinangarap nilang magkasama. Ngunit nawasak ang pag-asang iyon nang dumating ang masamang katotohanan sa kanilang tahanan. Wala na ang lalaking pinagkakatiwalaan niya higit kaninuman, at ang batang babae na akala ay may oras pa ay biglang naiwan na wala kundi ang kanyang mga gamit at kanyang mga luha. Ngunit sa sandaling tuluyang gumuho ang kanyang mundo, may nangyaring imposible. Isang kakaibang palawit ang nagsimulang magliwanag, naging isang maliit na dragon, at inalok siya ng isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon, isang pagkakataong iligtas ang kanyang ama anuman ang kapalit. Siyempre, walang pag-aalinlangan, pumayag siya. Ilang oras ang lumipas, dinala siya sa isang parang ng mga bulaklak sa ibang dimensyon. Doon, nakatulog siya at napanaginipan ang nakaraang gabi kung kailan hiniling niya sa dragon na iligtas ang kanyang ama. Nang imulat ni Chiwei ang kanyang mga mata, nakakita siya ng isang kakaibang lalaki at nagulat. Ngunit matapos makita ang mga sungay sa kanyang ulo, tinawag niya itong kamang at napagtantong siya ang maliit na itim na dragon na gustong tumulong sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nakitang nasa ibang lugar sila, kaya tinanong niya kung nasaan sila at paano sila nakarating doon, at sinabi ng lalaki na dinala niya siya sa lupang tinubuan ng kanyang ama. Nalaman niya kung gaano kalaki at kaganda ang lupain bago lumitaw ang mga magic stone kumpara sa Zongnogyu. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanya na dahil hindi niya maibabalik ang buhay ng kanyang ama, ibinalik niya siya sa nakaraan, 7 taon bago siya ipinanganak. Nagulat matapos malaman na nag-time travel siya, si Chiwei, na tinawag ang lalaki bilang si Doraemon, ay pinuri ang kanyang kakayahan. Ngunit ipinaliwanag nito kung paano niya naubos ang kanyang kapangyarihan sa pagdala sa kanya doon at nagtapos na gumawa ng kama para sa kanya matapos siyang makatulog. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kahit nabuhay ang kanyang ama sa kasalukuyan, hindi siya nito makikilala dahil hindi pa sila nagkikita at napakalawak ng mundo. Kaya walang garantiya na magkikita sila. Gayunpaman, nanatiling matatag ang kalooban ni Chiwei, at nanumpa siyang hahanapin ito at ipapaliwanag sa kanya hanggat buhay ito. Inihayag ni Chiwei na tinatawag ng kanyang ama ang sarili bilang pinakamalakas na banal na kabalyero, kaya pinagtagpi-tagpi niya ang mga bagay at napagpasyahang nagkikita ang mga kabalyero sa order. Dahil doon, hinawakan niya ang maliit na dragon at tinawag ang order bilang kanilang susunod na layunin. Sa panahong iyon, si Bastoferix, isang palaboy na mersenaryo, ay sumubok kumain ng halaman ngunit sinabing nakakadiri ito. Sa halip, nagreklamo siya tungkol sa lahat ng kanyang mga nahuling halimaw na natutuyo matapos mahulog sa kanyang mga bitag. Ngayon ay iniisip niyang atakihin ang isang partikular na magic stone para palabasin ang mga halimaw dahil ang paglitaw ng mga magic stone ay nagdulot ng mas maraming halimaw. Naalala niya ang pakikipaglaban sa isang malaking halimaw noong nakaraang araw at akala niya'y mamamatay na siya, ngunit nakaligtas siya. Gayunpaman, tinawag itong walang kwenta ni Basto bago nagpa siyang bumalik sa order. Bigla, nakarinig siya ng tunog mula sa kanyang bitag na may nahuli at nagtaka kung ano yon, kaya kinuha niya ang kanyang martilyo at pumunta doon. Ilang sandali bago yon, nagreklamo si Chiwei kung gaano kalaki ang lugar at gusto pa sanang magpabuhat sa itim na dragon sa mga pakpak nito, ngunit pinaalalahanan siya nito na hindi siya si Doraemon at hindi niya dapat isipin yon. Tutal, naubos na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Napagtanto niyang malaki na ang naitulong nito sa kanya at iminungkahing masahiin ang kanyang mga balikat. Ngunit tumanggi ito at kinumpirmang hindi niya talaga siya matutulungan dahil kung may kapangyarihan siyang gawin ito, maaaring masubaybayan ang mahika tulad ng teleportasyon at sila'y hahabulin. Bigla, nag-anyong palawit siyang muli, ikinagulat ni Chiwei na inakalang ginawa niya yon para magpahinga. Kaya pinulot niya ang palawit at inilagay sa kanyang bag habang sinasabing hahanapin niya ang order. Pagkatapos noon, humakbang siya ng ilang beses at naapakan ang isang bitag na nakahuli sa kanya. At sa sumunod na sandali, nakita niya si Basto na nakatitig sa kanya na parang pagkain, kaya inakala niyang katapusan na niya. Mabilis niyang sinabi sa sarili na ayos lang siya at hindi dapat umiyak, at ito'y ikinabahala ni Basto dahil nasa gubat siya kung saan gumagala ang mga halimaw sa gabi. At hindi lang nag-iisa si Chiwei, nahuli pa siya sa kanyang bitag at sinusubukan pang pakalmahin siya. Sinabi niya sa kanya na malapit lang ang kanyang ama at dapat na siyang umalis. At nang malaman niya ito, napansin niyang magugulat ang kanyang ama kung makikita siya nito. Kaya sinubukan niyang palayain siya, ngunit nag-aalalang sumigaw siya kay Kamang para iligtas siya. Hinihikayat siya ni Basto na umiyak pa, sa paniniwalang sa ganoong paraan ay maririnig siya ng kanyang ama na nasa malapit at hahanapin siya.
Gayunpaman, nagpatuloy siya, at nagtaka si Basto kung bakit siya umiiyak kapag pinag-uusapan ang kanyang ama, ngunit pinalaya niya siya at sinabihang puntahan na ito. Tumayo siya, nagulat, at tinanong kung hindi ba siya hahabulin, at nagulat ito sa kanyang pangangatuwiran. Para lang isipin niyang kidnapper siya, at napagtanto niyang ang kanyang hitsura ay tumutugma sa isang taong kahina-hinala. Pagkatapos ay sinabi ni Basto sa kanya na ang bitag ay hindi para sa kanya kundi para sa isang kuneho, at nagulat siya. Para patunayan ang kanyang kawalang sala, ibinaba niya ang kanyang martilyo at dahan-dahang umatras. Pagkatapos ay sinabihan siyang puntahan na ang kanyang ama dahil mapanganib para sa kanya na mag-isa sa ganoong lugar. Walang imik siyang tumingin sa kanya at tumakbo palayo, at ito'y ikinabahala ni Basto na napaisip pa siyang sundan siya hanggang sa makita ang kanyang ama, ngunit bigla na lang, nadapa si Tire at bumagsak sa sahig. Nagulat, nakita niya itong umiiyak at nalamang nasugatan ang kanyang binti. Ilang sandali pa, nilagyan niya ito ng benda, at nalaman niyang masarap ang karne ng kuneho. Ngunit nang sabihin niyang pare-pareho lang ang lasa ng lahat ng karne, hindi sumang-ayon si Tire, at sinabing magkaiba ang lasa ng baka at manok. Habang nakikinig siya sa kanyang pagrereklamo, napaisip siya kung maharlika ba ito para pag-usapan ang karne. Gayon din, napakalakas ng kanyang iyak kanina, ngunit walang senyales ng sinuman doon sa kabila ng kanyang sinabing malapit lang ang kanyang ama. Dahil dito, tinanong niya kung nasaan ang kanyang ama, at tapat niyang sinabi na nasa isang lugar ito na tinatawag na order. Nagulat, napansin na 5 araw ang layo ng order mula sa kinaroroonan nila, kahit na medyo malapit lang ang gubat. Napansin ni Basto na hindi iyon distansyang kayang lakbayin ni Tire mag-isa. Kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin nang sinabi niyang malapit lang ang kanyang ama kanina. Pagkatapos ay umamin si Tire tungkol sa kanyang mga pangunahing taktika sa eskwela para makatakas sa isang kidnapper, at napagtanto ni Basto na hindi lang siya edukado kundi nagmula rin sa isang mapagmahal na pamilya. Nang maalala niya ang kanyang pamilya, inalok niyang dalhin si Tire sa order, kaya minisyan niya ito ng malapad at inalok ng isang rasyong sopas. Ngumiti siya pabalik sa kanya nang hindi nalalaman na plano na ni Basto na pumunta doon para iulat ang tungkol sa magic stone na inatake niya noong nakaraang araw. Tulad ng isang pasaway na bata, matapos malaman na gawa sa carrots ang sopas, nagtaka si Tire, ngunit hinimok siya ni Basto na subukan ito dahil kailangan niya ng lakas, kaya nagpakatatag siya at sinubukan ito. Sa kanyang pagkagulat, nagustuhan niya ito. Pagkatapos ay inalok siya ni Basto ng isa pang hain. Doon, nakakita siya ng sulat sa mangkok at binasa ito ng malakas, "Daddy, mahal kita." Nagtaka siya, iniisip kung paano niya nababasa ang mga letra dahil hindi naman ito Korean tulad ng natutunan niya. Ngunit napagtanto niyang hindi nagsasalita ng Korean si Basto at nakakausap niya ito, kaya inakala niyang kakayahan ito ni Kamang. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang bag at hiniling na sanay kumain si Kamang kasama niya para mas mabilis itong gumaling at makita niya ito kasama ng kanyang ama. Nang gabing iyon, mahimbing siyang nakatulog habang nagbabantay si Basto, at kinabukasan, naglakbay na sila patungo sa order. 4 na araw ang lumipas, dumating sila sa unang tarangkahan ng order, ngunit, sa kasamaang palad, ipinaalam ng gwardiya kay Basto na ang kanyang mercenary identification number ay tinapos na, kaya hindi siya maaaring dumaan sa tarangkahan. Dapat siyang bumalik. Ilang minuto ang lumipas, sumigaw si Basto sa gate-in sa labas ng unang tarangkahan at sinumpa si Carl Warben, sinasabing tiyak na ito ang may kagagawan sa kanyang sitwasyon. Ang may-ari ng inn, isang matandang babae, ay sinigawan si Basto na huwag sirain ang lugar. Binuhat niya si Tire at hinugasan, nagtataka kung paano siya naging ganoon karumi sa ilalim ng pagbabantay ni Basto. Dumating ang asawa ng may-ari at nagulat na tinapos na ang mercenary identification number ni Basto. Kaya napagpasyahan ni Basto na tiyak na sinuhulan ni Carl ang mga banal na kabalyero para paalisin siya. Kung hindi, walang paraan na ang isang identification number na ginamit niya mga 2 linggo na ang nakalipas ay bigla na lang matatapos. Bago pumunta sa inn, sinigawan ni Basto ang gwardiya. Ipinaalam sa kanila kung paano niya inatake ang isa sa 3 bato ng Briarwood na nagbibigay ng problema sa pamilya ng imperyo at hiniling na iulat ito. Sa kanyang pagkagulat, pinagtawanan lang siya ng mga ito at sinabing na iulat na ang kaso ng Death Hound Mercenary Group na malinis at maayos na umatake rito. Pinagtawanan nila siya at sinabing siya ang sumusubok na nakawin ang tabumpay ni Carl at tinawag siyang walang hiya dahil sa pagsubok na linlangin sila. Kaya sinigawan nila siyang umalis ng tahimik kung hindi ay pipilitin nila siya. Agad na naggalit ngipin si Basto matapos malaman na sinabotahe na naman siya ni Carl. Tinitigan niya ng masama ang mga kabalyero at nakaramdam sila ng banta mula sa kanya, ngunit marahan siyang hinawakan ni Tire bago tanungin kung ayos lang siya. Ang kanyang mainit na kilos ay nakatulong sa kanya na kumalma at humingi siya ng paumanhin sa kanya bago sabihing magtatagal pa bago makarating sa order. Dahil doon, umalis na siya at nakahina ng maluwag ang mga kabalyero matapos malaman na handa siyang pumatay sa kanila. Kaya nagtaka sila kung ano ang ginagawa ni Carl sa isang tulad niya. Habang paalis si Basto, inisip niya kung saan siya magpapakalma,
aalamin kung ano ang nangyayari, at hahanap ng paraan para makarating sa order. Sa kasalukuyan, nagtataka siya kung bakit hinarangan ang pasukan para pigilan ang mga sibilyan na nawala ng tahanan dahil sa mga Magic Stone, at nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng mga maharlika at ng emperador. Si Jax, ang may-ari ng inn, ay agad na sinigawan si Basto na huwag lumayo ng ganoon, at dapat niyang matutunang kontrolin ang kanyang galit para manatiling ligtas. Pagkatapos ay inamin ni Basto ang kanyang pagkadismaya dahil may mga taong namamatay, at nakita ni Chibi na malungkot na naman siya. Ang matanda ay mahinahong humingi ng paumanhin sa nangyari sa Banana Village, ang bayan ni Basto. Nang marinig ito ni Chibi, tinawag niya itong Banana Village, at nagtaka siya kung bakit ngayon niya lang ito naalala. Nang makumpirma niyang ngayon ito ni Basto, naalala niya ang kwento at napagtantong kilala niya ito. Noon, sinabi ng kanyang ama na mayroon siyang 20 malalakas na tauhan na mas mahusay kaysa sa 100 mahihinang tao, at ang pinakamalapit sa kanila sa kanya ay si Basto, ang may hawak ng martilyo. Dati, siya ay isang vice-kapitan ng Death Hound, isang grupo ng mersenaryo na nakabase sa Banara Village kung saan ang leader na si Carl ay walang awang pinagtatrabaho si Basto. Nalaman niya mula sa kanyang ama na tinraidor ni Carl si Basto, at tumakas mag-isa nang umatake si Basto sa mga Magic Stone. Noon, tinutupad ni Basto ang lahat ng utos ni Carl sa kondisyong aalagaan ni Carl ang asawa at anak ni Basto, ngunit dumating ang sakuna, at mga halimaw na sa gabi lang dapat aktibo ay lumitaw sa araw. Sa panahong iyon, umalis si Basto para atakihin ang ibang mga Magic Stone, ngunit nasakop ng bigla ang pag-atake ang kanyang nayon. Kaya humingi ng tulong ang mga taga-nayon kay Carl. Ngunit inutusan sila ng lasing na hangal na kumalma habang mabilis niyang tinatasa ang sitwasyon at inililikas sila. Ganoon nga, ang buhay na basura ay nagpanggap na tinitingnan ang sitwasyon ngunit lihim na tumakas. Lahat sila ay naghintay sa kanya, ngunit sila'y pinatay. At sa pagbalik ni Basto, nakita niya ang kanyang patay na pamilya at ipinagluksa sila. Batay sa kwento, iniwan ni Basto ang Death Hound, at sinuhulan ni Carl ang mga banal na kabalyero para burahin ang identification card ni Basto. Nang makita ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan, napagtanto ni Chiwi na totoo ito. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na si Basto, na naiwang mag-isa, ay nakipagkita sa kanya, na siyang pinakamataas ang ranggo noon. At gumawa siya ng bagong AC para kay Basto at sinabihang sumama, dahil nakita niyang si Basto ay isang malakas at mabait na tao. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Chiwi na ang kailangan lang niyang gawin ay hanapin ang kanyang tatay para matulungan nito si Basto. Sa kasamaang palad, nasa order ang kanyang ama, at kailangan nilang pumunta roon para matulungan si Basto. Pero ang tanong ay paano sila makakapasok doon? Buong araw itong inisip ni Chiwi, at nang makatulog siya, kumunot ang kanyang noo sa sobrang pag-aalala. Maya-maya lang, kinumutan siya ni Basto ng maayos habang iniisip kung may paraan ba para makakuha siya ng bagong mercenary identification number o makapasok sa order. Kahit hindi siya makapasok, iniisip niya kung maaari niyang ipagkatiwala si Chiwi sa isang taong makakarating doon. Napangiti siya habang tinitingnan ito at sinabi sa sarili na maikli lang ang kanilang pagsasama. Ilang sandali matapos siyang makatulog, lumabas si Kamang mula sa bag at napansin na mahimbing na natutulog si Tyr. Sinabi niya kung gaano siya nag-alala, ngunit natutuwa siyang nakarating ito mag-isa sa labas ng order. Nais niyang manatili ng mas matagal sa tabi nito, ngunit, sa kasamaang palad, hindi pa niya lubusang nababawi ang kanyang kapangyarihan mula sa pag-atras ng oras, at nakakaramdam siya ng awa sa sarili dahil dito. Pagkatapos ay sinabi niya ritong maghintay pa ng kaunti. Kinabukasan ng magising si Chiwi, ipinagtanong niya si Basto, ngunit sinabi ng may-ari ng inn na maaga itong umalis, kaya inaya niya si Chiwi na mamili kasama niya. Masayang pumayag si Chiwi, at ilang minuto lang, nakarating sila sa palengke, na matao at puno ng mga taong walang tirahan. Ikinuwento ng lola sa inn kay Giri kung paanong palala ng palala ang sitwasyon, at ito ay dahil sa malalaking magic stone na lumilitaw at nagpapatawag ng mga halimaw. Nakita mismo ni Chiwi kung gaano kalubha ang sitwasyon, tulad ng sinabi sa kanya ni Basto. Bigla na lang, may sinigawang isang tao ang isang maharlika, inaakusahan itong hinawakan ang kanyang pitaka, ngunit iginiit ng tao na nabangga lang niya ito. Ganoon pa man, sinampal ng lalaki ang tao sa mukha, at nagulat si Chiwi sa barbarong gawain. Naalala niya tuloy ang babae sa room 203 na laging binubugbog ng isang lalaki araw-araw at sinabi sa sarili na mabait na tao iyon. Nagalit siya at lumitaw sa harap ng maharlika, sinisigawan itong tigilan ang pananakit sa mga tao, sinasabing masama iyon. Nang mapagtantong hindi niya kasama si Chiwi, nakita siya ng lola sa harap mismo ng galit na maharlika na masamang nakatitig sa mga mata ng bata. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao sa paligid na iwanan niya ang bata, ngunit lalo itong nagpagalit sa kanya dahil parang inuutusan siya ng mga ito. Sa kabutihang palad, dumating ang lola mula sa inn at kinausap siya ng masinsinan sa pamamagitan ng pagpapaalala na ang mga eskinita ay puno ng mga taong walang mawawala, kaya hindi niya dapat galitin ang sinuman sa distrito, kung hindi ay baka maging bangkay siya.
Gulat, lumingon siya sa paligid at nakita ang mga karaniwang tao na masamang nakatingin sa kanya, kaya tumakbo siya palayo. Humanga si Chile at pinuri ang lola na lumapit sa nasampal na biktima at tinanong ito kung bakit hindi na ito pumupunta sa inn. Pabalang na sumagot ang babae at nainis dito ang lola kaya pinagalitan siya at ipinaalala ang kanyang namamagang mukha. Inutusan niya itong sumunod sa kanya sa inn. Si Chile naman ay natakot at napaisip kung mabuting tao ba ang kanyang tinulungan. Ilang sandali lang, hinainan ng lola si Chile ng pagkain at pagkatapos ay binigyan ang dalaga ng isang pirasong tela para ipunas sa mukha. Nagreklamo ito, ngunit sinigawan siya pabalik ng lola, kaya galit na pinunasan ng dalaga ang kanyang mukha. Nagulat sa kanyang bastos na pag-ugali, tinawag ni Chile na masama ang dalaga. Habang takot, tinanong niya ito kung ninakaw ba niya ang pitaka ng Maharlika, at tinawag siyang auntie. Nagalit ito, kaya tinanggal niya ang kanyang hoodie, at sinigawan sila na siya ay lalaki. Higit pa sa gulat si Chile nang malaman na lalaki pala si Vale. Sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng lalaking mukhang babae. Sumingit si Vale, umamin na kinuha nga niya ang pitaka ng lalaki, ngunit sa kanya talaga iyon noong una. Ipinaliwanag niya na binayaran niya ang lalaki para bumuo ng isang mercenary group kasama niya, ngunit sinubukan siyang lokohin ng lalaki at takasan kasama ang kanyang pera. Ipinaliwanag pa niya na ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat na maging kabalyero, kaya ang susunod niyang pinakamagandang opsyon ay maging isang mercenary at magsimulang manghuli ng mga halimaw para sa pera. Nagtanong si Tyr kung makakakuha sila ng identification card sa pagbuo ng mercenary group at kinumpirma ito ni Vale, ngunit idinagdag niya na kailangan muna nilang pumasa sa isang mercenary exam. Nang marinig ang mga benepisyo ng isang guild, iminungkahi ni Chile na bumuo sila ng isa ng magkasama, ngunit sinigawan siya ni Theo at tinawag na paslit. Tinanong niya kung alam ba nito ang mga implikasyon ng pagtatrabaho sa isang mercenary, ngunit mahinang sumagot si Chile na mayroon siyang maalamat na puppet mon. Sinabi rin niya kay Vale ang tungkol kay Basto, na napakalakas din, ngunit hindi siya sineryoso ni Vale. Pagkatapos ay sumingit si Basto, sinasabi sa kanya kung gaano siya kahusay humarap sa maliliit na magic stone ng mag-isa. Sinabi niya kay Vale ang tungkol sa maliit na Briarwoods magic stone na inatake niya kamakailan, ngunit binaliwala ni Vale ang kanyang sinabi dahil ibang kwento ang narinig niya. Ayon sa kanyang narinig, isang mercenary group na pinamumunuan ni Carl ang responsable sa pag-atake sa magic stone. Pagkatapos ay sumingit si Tyr, ipinapaliwanag kung paano ninakaw ni Carl ang karangalan para sa gawa ni Basto at tinanggal pa ang kanyang identification number para hindi niya mapatunayan ang kanyang sarili. Nang marinig ito, lubos na nagulat si Vale. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Basto na papatunayan niya ang kanyang sinasabi sa lalong madaling panahon, ngunit gagawin niya ito pagkatapos niyang mabawi ang kanyang identification number. Ipinaliwanag niya na nangako siyang dadalhin si Tyr sa kanyang tatay na kasalukuyang nasa order. Sa sandaling iyon napagtanto ni Vale na hindi sila magkaano-ano. Pinagtagpi-tagpi ang mga detalyeng narinig niya kasama ang katotohanang hindi sila mukhang tipo na magsisinungaling para sa pansariling kapakinabangan, nagpasya siyang ikonsidera ang pagbuo ng grupo kasama nila. Bukod pa rito, dahil nasayang na niya ang 2 buwan sa pagsubok na bumuo ng perpektong mercenary guild, napagpasyahan niyang wala namang mawawala sa kanya. Mariin niyang sinabi kay Basto na subukan niyang huwag maging pabigat sa kanya, kung hindi ay iwanan siya. At dahil doon, bumuo sila ng isang guild. Kinabukasan, habang ang bagong tatag na guild ay papunta para umatake ng isang magic stone, hindi maitago ni Tyr ang kanyang pananabik. Inilarawan niya sa kanyang isip ang gawain na kasing saya ng mga aktibidad na ginagawa niya noon sa daycare. Sinubukan pa niyang tiyakin sa dalawa na sapat ang kanyang lakas para talunin ang ilang halimaw. Ngunit pinutol siya ni Basto, ipinapaliwanag ng detalyado ang mga panganib na kaakibat ng misyon na kanilang gagawin. Sinabi niya ritong isipin ang pinakanakatatakot na bagay na alam niya, at agad na naisip ni Chile ang isang Tyrannosaurus Rex. Pagkatapos ay sinabi ni Basto na ang mga halimaw na kanilang haharapin ay 10 beses na mas nakakatakot kaysa sa apex predator na nagpatakot sa bata noon din. Matapos turuan si Chile tungkol sa mga panganib ng pagsama sa kanila sa misyon, nagpasya sina Basto at Vale na iwan siya sa pangangalaga ni Nordex, isang matandang manghuhula. Pagkatapos ay nangako silang babalik bago mag-umaga habang naghahanda silang umalis. Habang naghahanda silang umalis, naalala ni Chile ang mga bagay na sinasabi sa kanya ng kanyang ama tungkol sa mga halimaw. Tinuruan siya ng kanyang ama tungkol sa iba't ibang uri ng mga halimaw pati na rin ang iba't ibang paraan ng pag-atake na angkop para talunin ang bawat isa. Bago sila umalis, inasar ni Vale si Chile, sinasabing huwag iyak na parang bata kapag wala na sila, na ikinainis nito. Pagkatapos ay sinadya ni Chile na hilingin lamang kay Basto ang good luck sa misyon habang sila ay papaalis. Habang nasa daan, kaswal na binanggit ni Basto ang kanyang hinala na si Chile ay anak ng isang Maharlika, ngunit pinabulaanan ni Vale ang teorya, sinasabing hindi naman mag-isa sa gubat ang anak ng isang Maharlika.
Habang sila ay nagpapatuloy, sinabi ni Basto kay Vale ang kanyang nakakagulat na natuklasan tungkol sa uri ng pangalan na sinasabi ni Chile na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Sinabi niya rito na ang apelyido niya ay Kim, na isang kakaibang pangalan para sa isang maharlika, lalo na sa panahong iyon. Batay sa kaunting impormasyong ibinigay ni Chile tungkol sa kanyang ama, nagsagawa si Bastog ng kaunting pananaliksik na nagdala sa kanya sa mga kwento tungkol sa malagim na nakaraan ni Deokpal, ang ama ni Chile. Ayon sa kanyang nalaman, nawala ang buong pamilya ni Deokpal sa isang nayon at mula noon ay naging isang palaboy na mercenary na siya. Bago ang malagim na insidente, si Deokpal ay dating vice captain ng isang napakahusay na grupo na tinatawag na Death Hound. At batay sa impormasyong mayroon si Basto tungkol sa Death Hound, alam niya kung gaano sila kahusay. Kaya naniniwala siya na ang pagkikita nila ni Deokpal ay isang pagkakataon na minsan lang mangyayari sa kanyang buhay. Habang sila ay nagpapatuloy, napansin nila na habang lumalalim sila, lalong nagiging parang maze ang lugar. Nakakita sila ng maliliit na magic stone na sumusulpot sa bawat bodega na kanilang dinadaanan, ngunit ang pinaka-nakakaintriga ay ang malaking distansya sa pagitan ng bawat bato. Pagkatapos ay nagpasya silang atakihin na lang ang magic stone na mas malapit sa pasukan at umalis kagad. Nang matagpuan ang pinakamalapit na bato, lubos silang nagulat nang magsimulang mabuo ang mga di pangkaraniwang malalaking bitak sa kanilang paligid. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang kanilang nakaharap ay hindi isang maliit na magic stone, kundi isang medium magic stone. Sa pasukan ng kuwebang pinasukan ni Basto at Vale, nakaupo si Chile sa pangangalaga ni Nordex, taimtim na nagdarasal na bumalik sila ng ligtas. Bigla na lang, nagsimulang lumitaw ang malalaking bitak sa lupa at sa langit, na labis niyang ikinagulat. Bigla, nagsimulang lumabas ang mga halimaw mula sa mga bitak, kaya napilitan si Nordex na protektahan si Chile. Dahil mayroon siyang karanasan sa labanan, pinigilan ni Nordex ang ilan sa mga halimaw, ngunit inutusan si Chile na tumakbo palayo ng mas mabilis hanggat kaya niya. Habang tumatakbo, napagtanto ni Chile na malaki ang tsansa na hindi makalabas ng buhay sina Basto, Vale, at Nordex. Pagkatapos ay nadismaya siya sa katotohanang palagi na lang siyang pinoprotektahan, tulad noong buhay pa ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, taimtim siyang nagdasal sa lahat ng Diyos na maiisip niya na bigyan siya ng lakas na kailangan niya para protektahan ang mga tao sa paligid niya. At sa kakaibang paraan, agad na sinagot ang kanyang panalangin nang magsimulang lumitaw ang malalakas na kalansay. Nasa loob pa rin ng kuweba, ginawa ni Basto at Vale ang lahat para labanan ang mga kawan ng halimaw na sumusugod sa kanila, ngunit halos hindi nila magawang manatiling buhay. 2 araw pa lang ang nakalipas ng scout ni Basto ang lugar na iyon, at noong panahong iyon, wala kundi maliliit na magic stone. Kaya ang katotohanang isang medium magic stone ang sumulpot sa loob ng maikling panahon ay isang bagay na nakapagtataka sa kanya. Sa huli, pareho silang natabunan ng dami ng mga halimaw na umaatake sa kanila hanggang sa puntong nagsimula na silang makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Nang mapagtanto na wala na siyang magagawa, kinumbinsi ni Vale ang sarili na mas mabuting mamatay sa sariling kamay kaysa lapain ng mga halimaw, kaya naglabas siya ng lason at sinubukang inumin ito. Bago niya mainom ang lason, may hindi inaasahang nangyari ng isang grupo ng malalakas na kalansay ang sumulpot mula sa lupa at nagsimulang atakihin ang mga halimaw para sa kanila na nagdulot ng kaguluhan sa mga ito. Nang mapagtanto na iyon ay maaaring kakayahan lamang ng isang necromancer, nagharap ang 2 lalaki para malaman kung sino sa kanila ang responsable sa spell, ngunit pareho silang tumanggi. Nalito sila dahil hindi lang nila alam kung sino ang gumawa ng spell, kundi ang necromancy ay isang mahika na lumitaw lamang sa mga lumang alamat. Maya-maya lang, nilapitan sila ni Chile na nasa gitna ng ilang kalansay, na umiiyak sa kanila dahil sa takot na baka namatay na sila. Ngunit may kakaiba silang naramdaman. Ang mga kalansay sa paligid niya ay patuloy na nagbabantay at nag-uulat ng mga detalye sa kanya na para bang siya ang kanilang amo. Doon nila napagtanto na ang batang babaeng sinusubukan nilang protektahan ang siyang responsable para sa malakas na mahika ng necromancy. Maya-maya lang, sinamahan sila ni Nordex na tila malubhang na sugatan. Nailigtas din siya ng mga kalansay habang nasa bingit ng kamatayan. Dahil sa kanilang dami at pagkakaisa, hindi lang tinalo ng mga skeleton ang lahat ng tumatakas na halimaw, wala silang itinira. Nagulat din ang isa sa mga skeleton kay Gire na natipon na nila ang lahat ng monster core sa kuweba. Pagbalik nila sa kuweba, nagulat sila hindi lang sa dami ng monster core na kanilang nahanap. Napakahalaga ng mga monster core sa kanila dahil kung wala ito, hindi sila makakapasa sa kanilang mercenary exam. Karaniwan, matagal bago nila makuha at matipon ang mga core mula sa bawat halimaw na kanilang pinapatay. Ngunit ang makita ang lahat na walang kahirap-hirap na natipon sa isang lugar ay parang isang panaginip na nagkatotoo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng 3 lalaki kung gaano pambihira para sa isang kasing edad niya na maging ganoon kalakas. Ngunit sa lahat ng oras na yon, ang tanging naiisip ni Chile ay ang katotohanang ang kanyang ama ay itinuring din na pinakamalakas noon. Mahinahon siyang sumagot na mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig na ikinagulat ng buong grupo.
Nasa kuweba pa rin, tinanong ng mga lalaki si Chive kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga salitang iyon, kaya napilitan siyang magyabang ng kaunti tungkol sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang ama ang pinakamalakas na Holy Knight, kaya napagtanto nila na malamang na namanan niya ang kanyang mga kakayahan mula sa kanya. Ngunit mayroon pa ring kakaiba sa buong salaysay. Sa kanilang mundo, dalawang magkaibang uri ng kakayahan ang nagigising, banal na kapangyarihan at mahikang kapangyarihan. Ang mga Holy Knight ay nagigising sa banal na kapangyarihan at ginagamit ang lakas na iyon sa mga espada, habang ang mga mages ay nagigising sa mahikang kapangyarihan at gumagamit ng iba't ibang uri ng mahika bilang resulta. Magkasalungat ang dalawang magkaibang uri, kaya't pambihira ang mga pagkakataon na ang isang anak na ipinanganak sa isang Holy Knight ay magkakaroon ng mahikang kapangyarihan. Sinasabi pa sa mga pamahiin na sa karamihan ng mga kaso, ang mga batang ipinanganak na may kapangyarihang salungat sa kanilang mga magulang ay madalas na sumisira sa kanilang paligid at nagdudulot ng sakuna. Sa malalim na pag-iisip sa sinabi ni Chive tungkol sa kanyang ama na pinakamalakas na Holy Knight, iniugnay ni Theo ito sa isang partikular na marangal na pamilya na tinatawag na Luminin, ang pamilya. Ang Luminin ay isang aristokratikong pamilya na nagluwal ng mga knight na may mataas na kadalisayan ng banal na kapangyarihan sa loob ng maraming henerasyon. Sinabi rin ni Chive sa kanila na namuhay siyang mag-isa kasama ang kanyang ama sa isang maliit at komportableng bahay, na pinabulaanan ang lahat ng kanilang iniisip tungkol sa pagiging kabilang niya sa pamilyang Luminan. Ikinuwento niya sa kanila kung paano biglang umalis ang kanyang ama isang araw, na naging dahilan upang mapag-isa siya kasama si Kamang sa kabubatan. Sa pagtingin ng mas malapitan sa kanyang kwintas na bato, agad itong nakilala ni Theo bilang isang permanenteng sumon na hindi niya namalayang nasumon matapos magising ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ngayong makakapasa na sila sa kanilang mercenary exam, tiyak na hahanapin niya ang kanyang ama sa order, kahit na hindi siya nito makikilala. Nang tanungin nila kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag niya na nang gamitin ni Kamang ang kanyang mahika upang ibalik ang oras. Napunta sila sa isang panahon kung saan hindi pa siya kilala ng kanyang ama, na parabang nabura siya sa isipan nito. Habang nakikinig sa kanyang kwento, nakabuo ang mga lalaki ng sarili nilang teorya tungkol sa nangyari. Ayon sa kanila, si Chile ay isinilang sa mataas at makapangyarihang pamilyang Luminan bilang isang anomalya na may mahikang kapangyarihan. Kaya para protektahan siya, malamang ay tumakas ang kanyang ama kasama siya at nanirahan sa isang kwadra sa kabubatan. Ngunit pagkatapos ay mayroon pa ring nakialam at binura si Chile sa kanyang isipan na naging dahilan upang iwanan siya sa kabubatan. Habang nagingit-ngit si Theo sa kanyang mga teorya tungkol sa issue, sinabi sa kanya ni Basto na magdahan-dahan dahil hindi pa sila sigurado sa anumang bagay. Tiniyak ni Theo kay Chive na kahit na maaaring tanggihan siya dahil masyadong bata para sumali sa isang mercenary group, hahanap sila ng paraan at sisiguraduhing makakasama niyang muli ang kanyang ama. Nagpasalamat sila isa-isa sa kanya sa pagliligtas ng kanilang buhay, ngunit partikular siyang binalaan na itago ang kanyang mga kakayahan upang hindi siya maging target ng masasamang tao. Sa takot, pumayag si Chive sa sinabi sa kanya dahil hindi niya kayang isapanganib ang kanyang tanging misyon na hanapin ang kanyang ama. Gayunpaman, alam nila kung gaano kalaking tulong ang kanyang kapangyarihan sa grupo, kaya nag-isip sila ng mga paraan upang maisali siya bilang isang miyembro habang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan at mga kapangyarihan. Nakaisip si Chive ng isang interesanteng ideya kung saan magpapanggap siyang isang matandang lalaki na naging 4 na taong gulang. Sa paraang iyon, mananatili siyang figurehead boss ng mercenary group para lihim siyang maging may kakayahan. Makalipas ang ilang araw, nagpasya ang grupo na magtungo sa order upang isakatuparan ang kanilang plano. Pagdating nila sa order upang irehistro ang kanilang mercenary guild, ipinakita nila ang mga monster stone na kanilang nakuha, at nagtaka ang mga knight na naroroon kung paano sila nakatipon ng ganoon karami. Bukod kay Basto, na mukhang medyo malakas, ang iba pang miyembro ng grupo ay mukhang mga laos na filler characters. Nang subukan silang tanungin, sa kanilang pagkagulat, sinagot sila ni Chive na mahigpit na nagpakilala sa kanyang sarili bilang isang dakilang archmage at necromancer, at hiniling na huwag siyang bastusin. Habang nagtataka ang mga knight kung ano ang ginagawa ng isang bata sa isang lugar na tulad niyon, nagpatawag si Chive ng isa sa kanyang mga skeleton soldier, at ipinakita ito sa kanila upang patunayan ang kanyang sinabi. Nagulat, tinanong nila ang kanyang pangalan, ngunit sumingit si Basto. Tinawag silang walang galang dahil sa pagtatanong sa pangalan ng kanyang Panginoon. Inutusan ni Chive si Basto na tumigil. Naglaan sila ng oras upang mag-ensayo ng uri ng pag-arte na gagawin nila upang magampanan ni Chive ang titulong Necromancer King. Gaya ng inensayo, lalo pang tinakot ni Chive ang mga knight gamit ang kanyang skeleton habang sinasabi sa kanila na hindi nila kayang malaman ang kanyang tunay na pangalan. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang alias ay Necromancer King at dapat siyang tawagin sa ganoong pangalan.
Samantala, lihim na pinagtatawanan ni Theo ang paraan ng kanyang maling pagbigkas sa ilang mga salita sa buong oras. Naging epektibo ang pananakot dahil kinuha ng mga knight ang kanilang mga pangalan at sinimulan agad ang opisyal na pagpaparehistro. Pagkatapos ay dinala sila sa isang waiting room upang hintayin ang opisyal na dokumento. Sa waiting room, si Nordix, na kinuha lamang para punan ang minimum na bilang ng miyembro, ay humiling na payagan siyang manatili sa kanila, kahit hanggang sa mabayaran niya si Chile sa pagliligtas sa kanya at pumayag sila. Tinanong niya kung nakaisip na si Chile ng pangalan para sa grupo, ngunit si Chile, na abala sa pagpaplano kung paano umarte ng naangkop, ay hindi ito naisip. Nagmungkahi siya ng isang pambatang pangalan, ngunit lalo lang siyang pinagtawanan ng malakas ni Theo. Nang bumalik ang isang knight upang asikasuhin sila, isiniwalat niya na lumabas na ang kanilang mercenary number, ngunit sinabi niya kay Gili na gusto niyang magtanong pa ng ilang bagay. Naalala ang mahigpit na tagubilin na natanggap niya mula sa iba na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Tinakot na lang ulit ni Chiwei ang knight gamit ang isa sa kanyang mga skeleton soldier hanggang sa pumayag itong tumigil sa pagtatanong. Bago umalis ang knight, isiniwalat niya na nakatanggap sila ng mahigpit na utos mula sa itaas na huwag bigyan ng identification number si Basto. Nang magtanong sila kung bakit, isiniwalat niya na inireport si Basto ni Carl na gumawa ng mga iligal na gawain sa loob ng mercenary group. Ayon kay Carl, naningikil si Basto ng malaking halaga ng pera at mga gamit mula sa guild at tumakas kasama nito. Lumabas na si Carl ang may kagagawa ng lahat ng mga kalupitang ibinintang niya kay Basto. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang identification number nang walang anumang proseso ng pag-verify, kaya hindi niya mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Nang marinig ito, nagalit si Basto dahil hindi lang siya ninakawan ni Carl ng pagkakataong protektahan ang kanyang pamilya, kundi tinawag pa siyang kriminal kahit wala siyang ginawang kasalanan. Dahil sa kanyang talino, nahulaan ni Theo na malamang ay sinubukan ni Carl na suhulan ang isang tao upang maipatupad ang ganoong uri ng utos. Nagpasya siyang tanungin ang knight tungkol dito. Nang marinig ang salitang suhol, naalala ni Chiwei ang itinuro sa kanya tungkol sa panunuhol sa kanyang nakaraang timeline, kaya naiintindihan niya ang implikasyon ng ginagawa ni Carl upang apihin si Basto. Ipinaliwanag ng knight na naiintindihan niya ang kalagayan ni Basto, ngunit sa kasamaang palad, kahit siya ay walang magawa dahil ang taong sinuhulan ni Carl ay isang mataas na ranggong komandante na bagong talaga. Napagtanto na wala siyang magagawa, nagsimulang malunod si Basto sa kanyang mga iniisip. Pinasok niya ang buhay mersenaryo dahil naniniwala siyang ito ang tanging paraan para maipaghiganti ang kanyang pamilya. Inutusan niya si Theo na ihatid si Kilis palayo habang naghahanap siya ng paraan para ayusin ang mga bagay, ngunit naantala siya ng pinakamalaking gulat sa kanyang buhay. Tinanong ni Chiwei sa knight ang halagang inalok ni Carl. Pagkatapos ay sinabi niya na handa siyang makipagkumpetensya sa halaga ng perang inalok niya. Dahil doon, binuksan niya ang kanyang backpack at nag-alok ng napakaraming mahalagang hiyas. Pagkatapos ay sinabi niyang handa siyang mag-alok ng higit pa. At hindi tulad ng karaniwang suhol na madalas inaalok sa mga kahon ng mansanas, inanunsyo niyang ibibigay niya ito ng hayagan sa mga mamahaling bag na ikinagulat ng buong silid. Isang oras makalipas, isang bagong identification number ang ibinigay kay Basto. Ngayong opisyal na sila, kinakailangan nilang irehistro ang pangalan ng kanilang grupo. Sa gulat ng lahat, inirehistro ni Chiwei ang kanilang mercenary group bilang Agavert, na mas maganda pa sa kanilang inaasahan. Nang tanungin nila siya kung paano niya naisip ang pangalan, isiniwalat niya na nakita niya ang salitang Travaga na nakasulat ng malaki sa isang karatula habang naghihintay sila, kaya nagpasya siyang baligtarin ang mga letra. Habang paalis sila, taos-pusong nagpasalamat si Basto kay Ngiri, na nangangakong tutulungan siyang mahanap ang kanyang ama anuman ang mangyari. Pagkatapos ay inutusan niya silang kumain ng masarap pagbalik nila sa kanilang inn. Pagkatapos ng sandaling iyon, nagsimulang kumalat ang mga chismis tungkol sa misteryosong mercenary group. Hindi nagtagal at nakarating ang balita kay Tesitan Veronio, ang leader ng Trevaga Mercenary Group. Sa labas ng lungsod sa kuta ng Trevaga Mercenary Group, ikinalat ng ilan sa mga tauhan ni Tesitan ang balita tungkol sa interesanteng Agavert Mercenary Group. Habang pinag-uusapan ng ilang miyembro kung karapat-dapat bang pagkaabalahan ang bagong mercenary group, ibinahagi ni Alaric, isang nakatataas na miyembro, ang kanyang nalalaman tungkol sa grupo. Ayon sa mga impormasyong kanyang natipon, isa sa mga miyembro ng grupo ay isang mage na sadyang pambihira na. Upang maging isang mage, dapat ay ipinanganak na may mahikang kapangyarihan bilang isang likas na talento. At kahit na mayroon ito, nangangailangan ito ng napakaraming pagsasanay upang maabot ang antas na iyon. Ipinaliwanag pa niya na hindi lamang isang mage ang misteryosong individual na ito, kundi ang katangiang sinasabing kinokontrol niya ay necromancy, isang katangiang sa mga alamat lang nila narinig. Dahil sa interes, tinanong ni Tesitan kung beripikado ang impormasyon, at kinumpirma ito ni Alaric dahil nakuha niya ito mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Si Livia, isa sa mga miyembro ng grupo,
ay nagsabi na lahat ng mga naunang mage sa buong kontinente ay kinuha na ng mga nangungunang mercenary group, kaya ang biglaang paglitaw ng isang bago bilang leader ng grupo ay isang kahanga-hangang bagay. Sinuri ni Tesitan ang mga pangalan ng mga miyembro ng grupo, at nagulat na wala siyang narinig tungkol sa kanila dati, maliban kay Basto, na kilalang-kilala noong siya ang vice captain ng Death Hound. Nang mapagtanto na ginamit ng misteryosong mage ang Necromancer King bilang isang alias sa halip na tunay na pangalan, kasama pa ang sinasabi niyang nagbago siya sa anyo ng isang 4 na taong gulang, napagpasyahan niyang tiyak na isang interesanteng individual ito. Pagkatapos ay pabiro niyang sinabi sa ibang mga leader ng mercenary group na magsimula ng kabahan upang hindi sila mahuli sa ranggo ng Necromancer King na ito. Ikinainis ito ng leader ng Reaper, na pangalawa sa ranggo, at sinigawan niya si Tesitan sa pagiging mayabang dahil siya ang una. Para sa kanya, naniniwala siyang hindi magtatagal at maagaw din ang posisyong iyon. Sa katotohanan, alam niyang mula nang itatag ni Tesitan ang Trevaga at lumitaw, hindi pa siya bumaba mula sa unang pwesto sa ranking ng mga mercenary group kahit isang beses. Ngunit hindi nito binabago ang paniniwala ni Reaper. Matapos marinig ang galit ni Reaper, inasar siya ni Tesitan sa pagtatanong kung sa tingin ba ni Reaper ay makukuha niya ang kanyang posisyon kung siya ay magkakamali. At ikinainis ito ni Reaper dahil hindi man lang nabahala si Tesitan, at pinagalitan niya si Reaper sa pagsasabing hindi sapat ang pagpunta sa Yewis para maging una dahil kailangan din niyang gamitin ang kanyang ulo. Tumayo si Tesitan kasama ang kanyang grupo, at habang paalis na sila, pinayuhan niya si Reaper na huwag maging masyadong nakakainis, kung hindi ay hindi niya iwanan ng kahit isang magic stone na atakihin ni Reaper mula sa sandaling iyon. Sa sobrang inis, tinawag siya ni Reaper na isang hindi matiis na tao. Sa labas ng unang tarangkahan, nagbibilad sa araw si Kiri, at isinusubo ang ilang cookies na niluto ng matandang babae. Natutuwa si Vale na masaya siya, at tinutukoy niya siya bilang Necromancer King, ngunit nahihiya siya kapag tinatawag siyang ganoon, kaya sinabi niya na tawagin siyang Tyr kung sila lang. Halos hindi mapigilan ng binata ang humalakhak. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niya ba talaga ang pangalan at kinurot ang kanyang pisngi habang ginagawa ito. Napaisip siya saglit at napansin na ang pinakamalalakas na karakter ay may mga palayaw. Tutal, kahit ang mga sikat na puppet mondols ay may mga alias din. Pagkatapos ay nagsalita siya ng kung ano-ano na hindi maintindihan ni Vale at tinanong niya ito kung tanga ba siya. Ngunit pagkatapos ay dumating sina Basto at Nordics dala ang balabal ng kanilang grupo na may disenyo ng kanyang cute na kunehong manika. Kumislap ang kanyang mga mata dito at walang problema ang mga matatandang lalaki maliban kay Vele na tinawag itong kulay rosas na insekto na dumurog sa puso ni Tyr. Ipinaalala ni Basto sa kanya ang kanilang sitwasyon at kung bakit hindi dapat malantad ang pagkakakilanlan ni Tyr, ang kanilang leader, na nangangahulugang kapag nakapagdesisyon na siya, hindi ito maaaring baliwalain. Alam ni Vale na ganoon nga, pero hindi niya matiis ang imahe na napakapambabae, at tinawag niya itong inaamag na insekto. Naalala naman ni Nordics kung paano sila nagsumikap ni Tyr na iguhit ito, at nahirapan siyang pumili sa mga puppetman. Ngayon, naglabas si Vale ng tinta at sinabing buburahin niya ito, at si Tyr, na nakakita sa kanya, ay lumundag sa kanya at kinagat ang kanyang braso, kumapit sa kanya na parang piranha. Sinigawan niya ito dahil sa paglalaway sa kanyang braso at ikinumpara siya sa isang aso, ngunit tumanggi ito. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na gagawin niya ang dapat niyang gawin. At habang naghahanda siyang ibuhos ang tinta sa imahe, sumigaw si Tyr sa kanya na huminto. At sa kanilang pagkagulat, natapon ang tinta. Tumingin si Vale sa kanyang kamay at nakita ang dugong tumutulo mula rito at nakakita ng isang nagsasalitang dragon na nagtatanong kung ang dahilan ng pagpapatawag sa kanya ay dahil sa pag-aalboroto ni Vale. Dinilaan ni Kamang ang sarili pagkatapos kagatin ang daliri ni Vale na ikinagulat ng lahat, kabilang si Tyr. Tinanong ni Vale si Tyr kung ipinatawag ba niya ang kanyang halimaw para atakihin siya, ngunit itinanggi niya ito. Pagkatapos ay binigyan ni Basto si Vale ng isang panyo at sinabihan siyang huwag nang tanungin pa si Tyr. At tulad ng malamang na narinig niya mula kay Nordics na hindi pa nagtatagal na nagising ang kapangyarihan ni Tyr, kaya mahirap itong kontrolin. Sinubukan ni Vale na magtimpi habang pinupunasan ang dugo sa kanyang daliri, at sinabi niyang ang ginawa ay labag sa isang miyembro. Itinama siya ni Basto sa pamamagitan ng pagbabala kay Vale na huwag kumilos ng padalos-dalos dahil matatalo siya. Tinitigan ni Vale ang dragon na umisilang sa kanya, at ito ang nagpainis sa kanya. Kaya't pinatunog niya ang kanyang mga buko at naghandang lumaban. Mabilis na hinawakan ni Tyr ang kanyang dragon, sinabing hindi niya ito mapapatawad at tumakbo sa itaas para pagalitan ito. Pagdating doon, masama siyang tumingin kay Kamang at tinanong kung bakit niya sinaktan si Vale, ngunit humiga lang si Kamang, at nagulat si Tyr na sinubukang pagalitan pa ito sa pagtatanong kung sino ang nagsabi sa kanyang gawin yon. Ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay kanyang desisyon, at napagtanto niya ang kanyang malayang kalooban at kung paano niya maaaring piliing sumagot. Sinubukan niyang babalaan ito na huwag manakit ng tao, ngunit ipinaalala nito sa kanya na siya ang unang kumagat kay Vale.
Nagulat, sinubukan ni Chiwei na ipagtanggol ang sarili, ngunit pinuri siya ni Kamang sa kanyang galing dahil hindi niya alam na kaya niyang makarating ng mag-isa nang wala siya. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang sarili na kaawa-awa dahil sa matagal na pagtulog para lang maibalik ng kaunti ang oras. Agad niya itong ipinagtanggol sa pamamagitan ng pagpapaalala na sinabi niyang mahirap galawin ang mga dimensyon, ngunit itinama siya ni Kamang sa pagsasabing gumamit siya ng maraming kapangyarihan dahil mahina siya. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Chiwei na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, at mas mabuting itago ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang titulong Necromancer King at siya rin bilang kanyang permanenteng summon. Nagtaka siya kung may dahilan din ba itong itago ang kanyang pagkakakilanlan, at pagkatapos ay sumang-ayon na huwag sabihin kaninuman na siya ay isang maalamat na puppet monster. Sakto namang sinabi niya ang kanyang pangalan, Lucario. Nag-anyong bata si Kamang, at dahil alam niyang dahil sa kanya, makikita niyang muli ang kanyang ama. Nagpasalamat si Chiwei kay Lucario at niyakap ito. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang sipon at ipinaalam sa kanya na papasok sila sa order kinabukasan at hahanapin ang kanyang ama at tiyak na susuklian ang kabaitan ni Lucario. Sinasabi niya sa kanya na tuwing napapagod siya, dapat siyang magpahinga sa kanyang bag. At para maitago ang kanyang pagkakakilanlan, mas mabuting ipagpatuloy ang pagtawag sa kanya. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong tumutol, pinalna niya ang kanyang desisyon bago siya kinalagkad. Nang magdikit ang kanilang mga kamay, kinumpirma ni Lucario na ang kapangyarihan niya ang gumising sa kanya noong gabing iyon. Masaya siyang bumaba at sinabi sa iba na hihingi ng tawad si Kamang, ngunit tiningnan siya ng mga ito na para bang nawala na siya sa sarili. Pagkatapos ay napagtanto niyang bumalik na pala ito sa pagiging palawit. Pinalampas na lang ito ni Vele, sinabing ayos lang bago pa man makagat ang daliri niya, at ito ay nagpasaya sa kanya. Kaya niyakap niya ito, ngunit inisip naman ito na isa siyang kakatuwang tao. Kinabukasan, ipinaalam ni Basto sa kanya na sa kanilang pag-alis, mula sa sandaling iyon, siya na ulit ang Necromancer King, at sumang-ayon siya sa kanila. Nang araw ding iyon, umalis na sila sa bahay panuluyan patungo sa order. At nang dumaan sila sa tarangkahan ng order, inaasahan ni Chiwei na makakita ng malalaking gusali tulad ng Zong Nogyu, ngunit napagtanto niyang mas malaki pa pala ang lugar kaysa sa inaakala niya, at sa halip, nakatagpo siya ng tanawin na sa lang niya nakikita. Habang naglalakad sila sa disyerto, tinanong ni Vale si Basto kung bakit kailangan pa nilang pumunta sa Populosa Weapon District para ayusin ang kanyang Warhammer dahil hindi sila maaaring bumalik at umarkila ng karwahe. Ngunit sinabi ni Basto na kailangan nilang magtipid hanggang makarating sila sa sentro ng order. Naalala naman ni Vale kung paano nila ginastos ang bawat sentimo nila dahil sa suhol para papasukin si Basto. Si Nordix naman ay nagsalita tungkol sa kung gaano katiwangwang ang disyerto sa kabila ng maraming taon na ang nakalipas mula ng salakayin ng mga halimaw ang lupain. Habang nauuna siyang maglakad, nagtaka si Vale na mas malakas pa ang resistensya ni Nordix kaysa sa kanya. Sinulyapan niya si Chiwei at natawa dahil siya, na masigla kanina noong dumadaan sila sa mga abalang kalye, ay nakatulog na pala. Ngunit sinabi ni Basto na mas madali para sa kanila na kumilos habang tulog siya, at pagkatapos ay hinimok niya silang magsimula ng gumalaw. Sa panahong iyon, si Chiwei, na mabilis nakatulog, ay nanaginip tungkol sa mga lumang araw noong magkasama pa sila ng kanyang ama. Noon, ipinaliwanag niya na isang aksidente ang nagdala sa kanila sa Jongnyeogu. Ipinaliwanag niya na hindi niya alam kung ano ang nangyari at kung paano sila nakarating doon, ngunit kung magpapatuloy sila sa paghahanap, makakahanap sila ng paraan para makabalik. Pagkatapos ay pinalakas niya ang kanyang loob, at sumang-ayon ito, tinitiyak sa kanya na makakahanap sila ng paraan para makabalik sa kanilang tahanan ng magkasama. Nalaman mismo ni Chiwei kung gaano kahirap para sa kanyang ama na patuloy na umiti kahit na napunta sa isang di pamilyar na mundo na tiyak na nakakatakot at malungkot. Sigurado siyang kung hindi niya nagkataong nakilala si Bastog, mag-isa pa rin siyang pagalagala sa kabubatan, at dahil sa araw-araw na pagkukwento ng kanyang ama tungkol sa mundong ito, kahit na parang di pamilyar ang lugar, nakakaramdam siya ng kapanatagan dahil sa kanyang mga kwento. Naisip niya kung gaano kahirap na biglang madala sa Zongnogu, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na maghintay pa ng kaunti dahil ibibigay niya sa kanya ang lahat ng hiyas at tiyak na poprotektahan siya sa pagkakataong ito. Makalipas ang 2 araw, dumating sila sa Pearlport City at napansin ni Nordix na hindi nagbago ang lugar. Si Vel naman ay naghahabol ng hininga at nagrereklamo kung paano sila naglakad ng 2 araw na diretsyo, ngunit si Nordix na nagsabing siya ay mahigit 70 na ayos lang. Tinanong ng matanda kung gusto nilang maglibot sa lungsod, ngunit iminungkahi ni Basto na kumuha muna sila ng silid at maayos na manirahan dahil abutin ng 1 linggo bago makarating sa Populosa Weapon District. Iminungkahi ni Nordex ang Red Glove Inn dahil ito lang ang lugar na tumatanggap ng credit. At dahil doon, palaging puno ito ng mga mersenaryo, kaya perpekto ito para sa pag-imbestiga ng impormasyon tungkol sa mga magulang ni Chile habang nandoon sila. Pagdating sa bahay panuluyan, sinabi ni Nordix na titignan niya kung may mga bakanteng silid, kaya sinabihan niya silang maghintay sa labas.
Pagkapasok niya, tinanong ni Vale kung tulog pa rin si Kirir, at sinabi ni Basto na natural lang iyon dahil maghapon silang naglakad sa mga baku-bakong daan noong nakaraang araw. Pagkatapos ay nahirapan pa silang hanguin siya nang mahulog siya sa isang bitag na buhangin. Isa pa, noong gabi nang nagkampo sila, hindi handa si Vale na hayaang makita ng ibang mersenaryong dumadaan na tulog ang kanilang alas. Sa kasalukuyan, nakita nilang natatagalan si Nordex, kaya pumasok sila sa bahay panuluyan para umupo. Doon, ipinaalam sa kanila ng tagapamahala ng bahay panuluyan na mayroon silang isang bisita na maagang mag-check out sa araw na yon, ngunit hanggang doon, wala pang silid. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Vale kung ano ang pinag-uusapan nila, at ipinaliwanag sa kanya ng tagapamahala na nagngangalang Rudy. Ngunit sakto namang lumabas si Teseton mula sa kanyang silid, at ang buong grupo ng Agavert maliban sa natutulog na si Tile, ay nagulat na makita siya. Nagreklamo siya kay Rudy, at habang pababa siya sa hagdan, nakatutok ang mga mata ni Vale sa kanya, habang napapansin na ang pagtayo lang sa harap ni Tesitan ay sadyang nakakapanliit. Tinignan ni Tesitan si Kirir, na nababalutan ng damit at nakuha nito ang kanyang interes. Kaya tinanong niya kung sino siya, ngunit biglang tinawag siya ng kanyang kasamahan at hinimok siyang maghanda dahil malapit nang umalis ang bangka. Walang ibang pagpipilian, umalis si Tesitan. At sa sandaling paglabas niya ng bahay panuluyan, pinag-usapan ng mga miyembro ng grupo ng Agavert ang kanyang kahanga-hangang presensya, at ang mga chismis tungkol sa kanyang kakaibang estilo ng espada. Ikinuwento ni Vale kung paano niya narinig minsan na ang estilo ng espada ni Tesitan ay marangal at bastos sa parehong pagkakataon, at hindi siya makapaniwala dahil parang gawa-gawa lang ito ng isang natalo kay Tesitan. Tutal, galit sila. Si Rudy, na nalaman ang chismis, ay nagsabing may katuturan ito at hindi sila lubusang mali. Humingi ng karagdagang detalye si Basto, ngunit hindi profesional para kay Rudy na isuplong ang kanyang customer, kaya iwinagayway niya lang sila at inalok ang libreng silid. Si Tyr naman ay nanaginip kung saan naririnig niya ang boses ng kanyang ama, at iniisip niya na ang kanyang ama ang customer habang siya ang tagapamahala ng bahay panuluyan. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakakita siya ng di pamilyar na kisam at nataranta, kaya naging mabait si Basto sa kanya, hindi tulad ni Vele, na strikto sa kanya na parang isang ina at sinabing oras na para gumising siya, kung hindi ay hindi siya makakatulog sa gabi. Sinabi sa kanya ni Nordex na nakarating na sila sa Pearl City at nasa isang bahay panuluyan. Sumulyap siya sa bintana, pinagmamasdan ang lungsod habang ang iba ay bumaba para asikasuhin ang ilang bagay. Pagkaalis nila sa silid, nagpasya silang alamin pa ang tungkol sa pamilyang Luminan at pati na rin ang kinaroroonan ni Kim Yaung-soo, kaya dumiretso sila sa kainan sa basement ng bahay panuluyan para mag-imbestiga. Samantala, inamin ni Chiwe na ang Tolokyum ay kasing ganda ng sinabi sa kanya ng kanyang ama. At sa pagkakaalam niya, tinatawag niyang mga barko ang mga lalaki at mga daungan ang mga babae. Sa ibaba, sinubukan nilang magtanong kung sino si Kim Yaung-soo, ngunit hindi pa naririnig ng mga tao roon ang ganoong pangalan. Isang galit na tao ang sumigaw kay Basto dahil sa pag-uusap tungkol sa mga banal na kabalyero matapos magpakita ng kanyang mukha sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Sumali naman si Vele sa usapan sa pamamagitan ng pagsigaw sa lalaki dahil sa pagiging mayabang nito. Naguguluhang tinanong ng lalaki kung sino siya at isiniwalat ni Vele na kilalang kilala niya si Basto. Inasar siya ni Vale sa pamamagitan ng pag-aalok sa lalaki ng inumin at sinabing wala itong alam tungkol sa mga kabalyero kaya malakas itong sumisigaw. Agad namang nag-init ang ulo ng lalaki, kaya nilagok niya ang serbesa habang sinisigawan silang umupo dahil sasabihin na niya ang lahat ng alam niya tungkol sa pamilyang Luminan. Sakto namang nakita ni Chiwe si Tesitan at tiningnan ito na parabang pamilyar ang mukha niya. Habang pinapanood ni Chiwe ang mga miyembro ng Trevaga Mercenary Group na naglalakad sa kalye, iniisip niya kung ang dahilan kung bakit nakakakita siya ng isang gwapong lalaki na kamukhang-kamukha ng kanyang ama ay dahil napanaginipan niya ito kagabi. Agad niyang isinuot ang kanyang balabal na panakip at kumaripas ng takbo sa lugar ng receptionist kung saan mahimbing na natutulog si Rudy para salubungin sila. Pagdating niya sa kalsada, tiningnan niyang mabuti si Tesitan at napagtantong hindi lang ito kamukha, kundi ang kanyang ama mismo na naging dahilan para lumundag siya sa tuwa. Samantala, sa bar, ipinapaliwanag ng isang lasing na lalaki na ang pamilyang Luminan ay puno ng ilan sa pinakamalalakas na kabalyero sa imperyo at ang pinuno ng pamilya, si Valentia, ay may 4 na anak na lalaki na pawang matataas na ranggo ng mga banal na kabalyero. Isiniwalat niya na ang panganay na anak, si Edmond, ay ang tactical advisor ng Knight Order. Ang pangalawang anak na si Leonardo ang division commander. Ang pangatlong anak ang chief medical officer. Pero bago niya mabanggit ang pang-4, pinutol siya ni Vale at sinabing alam na niya ang lahat. Tapos sinimulan niyang sigawan si Basto, tinatanong kung bakit sa tingin niya ay hindi nito alam ang tungkol sa sikat na pamilyang Luminan. Pero sinabi ng lalaki na pakinggan muna niya ang paliwanag hanggang dulo. Pagkatapos ay isiniwalat ng lalaki na kahit sikat ang unang 3 anak, hindi alam kung nasaan ang pang-4 na anak ng pamilya.
Nagulat si Vale dito, pero tinanong niya ang lalaki kung posible bang nagpakasal ang pang-apat na anak labag sa kagustuhan ng pamilya at tumakas matapos magkaanak. Gayunpaman, isiniwalat ng lalaki na ang bunso sa pamilya ay naging isang ganap na matanda lamang noong nakaraang taon, at lalo silang nalito, dahil halos imposible para sa lalaki na magkaroon ng 4 na taong gulang na anak sa ganoong edad. Kasabay nito, magalang na sinasabi ni Chile sa mga estranghero sa paligid niya na padaanin siya habang nakikipagsiksikan sa mga tao, umaasang makita ang kanyang matagal nang nawawalang ama. Pero nakasakay na sa bangka ang Travaga Squad. Gayunpaman, tumakbo pa rin siya ng buong bilis para makita sila, ngunit natumba lang siya ng isang maleta na dala ng isang estranghero. Sa bar, tinanong ni Vale ang lalaki kung may iba pang mga batang amo sa bahay. Pero sinabi ng lalaki na yon sana ang pinakamainit na balita sa bayan kung may ganoong kasayang nangyari sa kanilang pamilya. Sumang-ayon si Vale dahil alam niyang magdaraos ng malaki at marangyang pagdiriwang ang mga luminan, kasama ang emperador at emperatris kung may bago silang kapanganakan, at nangangahulugan itong may isang natitirang posibilidad. Pabalik sa kalsada, hinawakan ni Chile ang kanyang ulo, nagtataka kung ano ang tumama sa kanya. Ngunit nang maalala niya ang boses ng kanyang ama na tumatawag sa kanya, tumakbo siya pasulong para habulin ang barko. Habang lalong pumapasok sa isip niya ang mga mapagmahal na salita ng kanyang ama, sumugod siya ng may pananabik at luha sa kanyang mga mata, tinatawag ang kanyang tatay. Nang marinig ni Tesitan ang kanyang boses, lumingon siya, at nakita siyang buong pananabik na inaabot siya na may luha sa mga mata, dahil sa mga mapagmahal na alaala na pumasok sa kanyang isip sa sandaling iyon. Ngunit dahil hindi niya ito kilala, binaliwala niya ito at nagpatuloy. Habang paalis ang barko, umiyak si Chile ng husto, at kalaunan ay napaluhod habang mas maraming luha ang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Pabalik sa bar, tinanong ni Vale kung may posibilidad na ang pinuno ng pamilyang Luminan, si Valentia, ay nagkaroon ng anak sa ibang babae. Pero sinabi ng lalaki na hindi ito posible dahil mahal na mahal ni Valentia ang kanyang asawang si Eleonora, ang santo ng Richard, ng buong katawan at kaluluwa sa buong buhay niya. Idinagdag ni Basto na ang kwento ng pag-ibig sa pagitan ina Valentia at Eleonora, na may pinakamalakas na banal na kapangyarihan sa kasaysayan, ay napakasikat. At dahil dito, hula niya na napakaganda rin ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Gayunpaman, sinabi ni Vale na katawa-tawa ito dahil walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa mag-asawa at ipinaliwanag na sa likod ng mga eksena, karamihan sa mga mukhang masayang mag-asawang maharlika ay nagpaplanong sirain ang isa't isa. Dahil dito, napagtanto niya na kung ang pinuno ng pamilyang Luminan ay nagkaroon ng anak sa labas, tiyak na konektado ito sa nangyari kay Eleonora. Sakto namang dumating si Nordex at ipinaalam sa kanila na nawawala si Kiril, na naging sanhi ng pagkawala ng katinuan ng lahat sa mesa. Agad na lumabas sina Basto at Vale sa mga kalsada para hanapin siya, ngunit walang alam ang mga mangangalakal na tinanong nila kung saan siya nagpunta. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ni Nordex na may nakakita sa isang batang babae na naglalakad mag-isa sa daungan, at labis itong ikinatakot ni Basto kaya't pinagsisihan niya ang pagsabi sa kanya na manatili mag-isa sa kanyang silid. Sinabihan siya ni Vale na magmadali habang tumatakbo patungo sa daungan, at kahit na sinasabi niya sa kanila na magiging maayos ang lahat dahil si Chile ay isang matalinong bata, masama ang pakiramdam niya sa paggawa ng isang bagay na kasing tanga ng pag-iwan sa isang batang babae na mag-isa at nagdarasal na walang mangyari sa kanya. Pagdating nila sa daungan, nakita nila si Chile na nakayukyok sa lupa at tumakbo sila palapit sa kanya habang desperadong tinatawag ang kanyang pangalan. Habang nakahiga siya sa lupa, puno ng pighati, naaalala niya ang sinabi ni Kamang na ang bersyon ng kanyang ama na makikilala niya sa panahong ito ay walang ideya kung sino siya, at sa sandaling iyon ay naintindihan na niya ang ibig nitong sabihin. Noong una ay inakala niyang kapag nakita niya ang kanyang ama ay maipapaliwanag niya ang lahat dahil ang gusto niya lang ay mabuhay ito. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang ang paglapit sa kanya nang hindi siya nito kilala ay magiging dahilan lang para mainis ito sa kanya at iwan siya. Habang tinutulungan siya ng kanyang mga kasama na tumayo, naaalala niya kung paano nakikipaglaro sa kanya ang kanyang ama habang sinasabi na mahal niya siya higit kanino man sa mundo at kaya niyang gawin ang lahat basta't nasa tabi niya ito. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya na hindi na babalik sa dati ang lahat, at ito ang nagpaiyak sa kanya ng husto habang nakatingin ang kanyang mga nag-aalalang kasama. Pagbalik nila sa inn, nagreklamo si Vale sa iba na nababaliw na siya kay Gile dahil nawalan ito ng boses sa kaiyak sa kanyang tatay, ngunit sinabihan siya ni Basto na hinaan ang kanyang boses. Naawa si Nordex sa kanya at nagtataka kung bakit bigla siyang naging ganito. Ngunit tinawag siya ni Vale na isang tangang bata na nagtatanong kung bakit siya nag-iyak tungkol sa kanyang nawawalang ama kahit na sinasabi niyang isa siyang makapangyarihang necromancer. Nang tanungin ni Nordex kung may nahanap silang impormasyon tungkol sa pamilyang Luminan, sinabi ni Vale na wala sa 4 na batang amo ang mayroong masayang balita. Kahit na ang pinuno ng pamilya ang pinakaposibleng suspect,
at hindi pa siya masyadong matanda para magkaanak. Nagdududa si Basto na siya yon dahil sinabi ni Chive na magkasama silang nanirahan ng kanyang ama. At si Duke Luminan ay hindi kailanman lumiban sa anumang opisyal na kaganapan. Sa katunayan, kasalukuyan siyang abala sa mga pag-atake ng Magic Stone, at kahit na tumagal ang mga pagkubkob, nagkakampo siya ng ilang buwan at pabalik-balik sa mga larangan ng digmaan. Binanggit din ni Vale ang katotohanang sinabi ni Chive na hindi siya nito maaalala dahil sa Oblivion Magic na nasa ilalim niya. At hindi ito makatuwiran dahil walang sinuman ang maglalakas loob na pakialaman ang mga alaala ng Panginoon ng Luminan. Pagkatapos mag-isip ng ilang minuto, sinabi ni Nordex na hindi nila dapat basta-basta pagkatiwalaan ang pahiwatig na ang ama ni Chive, ang pinakamakapangyarihang banal na kabalyero, at hula niya na ang pangalang Kim Young-so ay isang alias din. Alam niyang matalino si Chive at hindi gugustuhing magsinungaling, ngunit inaamin niyang kulang sila sa mga pahiwatig at sinasabi sa iba na dapat nilang direktang tanungin siya tungkol sa kanyang ama kapag nagising na siya. Hindi nakaimik si Basto habang naaalala niya ang isang nakakataba ng pusong sandali kung saan yakap niya si Chive, at pagkatapos ay tinanong ni Vale ang malaking tanong, kung ano ang mangyayari sa grupong Agavert kapag nahanap na niya ang kanyang ama. Samantala, nananaginip si Chive tungkol sa grupong Travaga na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga nakamamatay na halimaw. Nang sabihin ni Tesitan kay Livia na protektahan siya, nagulat si Chive na marinig ang boses ng kanyang ama, ngunit nagtataka siya kung sino si Livia. Napansin din niya na hindi gumagalaw ang kanyang katawan tulad ng gusto niya. Habang hawak siya, desperadong tinawag ni Livia si Alaric na nasugatan ng isang higanteng halimaw, at sa sandaling iyon ay iminulat ni Chive ang kanyang mga mata at nakita na may mga halimaw at tao sa paligid. Sinabi ni Alaric kay Livia na huwag lumapit at inutusan siyang kunin ang sanggol na si Chive at tumakas. Sa una, sinubukan ni Liviang makipagtalo sa kanya dahil sa pag-aalala sa kanyang kapakanan, ngunit nang tanungin siya nito kung hahayaan niyang masaktan ang maliit na bata, mahigpit niyang hinawakan si Chive at sinigurong magiging maayos lang siya. Gayunpaman, nang subukan niyang sumulong, bigla siyang napaluhod dahil sa mga tinamong sugat, ngunit sinubukan pa rin niyang aliwin si Chive, sinasabing kailangan nilang humanap ng paraan para makatakas sa bita. Kahit na hindi alam ni Chive kung sino ang may hawak sa kanya, nakahanap siya ng aliw sa malamig na balat ni Livia habang niyayakap siya nito at tinatawag ang kanyang ama. Habang nag-iisip si Livia kung ano ang gagawin para iligtas si Chive, dumating si Tesitan at kinuha si Chive mula sa kanyang kamay bago tanungin kung kailan siya nalason. Labis niya itong ikinatuwa kaya tinawag niya ang kanyang ama sa kanyang isipan kahit na hindi pa siya makapagsalita bilang isang sanggol. Habang nahihirapan si Livia sa kanyang nasirang katawan, humingi siya ng tawad kay Tesitan at pati na rin kay Gire dahil nangako siyang poprotektahan ito. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa na naging dahilan para tawagin ni Tesitan ang kanyang pangalan dahil sa pag-aalala at tinanong siya kung patay na si Alaric. Masyadong nag-aalala si Tesitan para sa kanya para sagutin pa ang tanong nito. Ngunit habang tuluyang bumibigay ang kanyang katawan sa lason, sinabi niya sa kanya na okay lang na iwan sila at tumakas. Sinasabi niyang kamangha-mangha ang pag-abot nila sa puntong ito at binanggit kung paano silang lahat ay mula sa mga ordinaryong tao na nagkakatay ng baboy sa eskinita hanggang sa maging mandirigma sa larangan ng digmaan kasama siya. Habang iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa maliit na si Chive, ipinahayag niya ang panghihinayang na hindi niya makikitang maglakad ito tulad ng gusto niya at sinabihan itong maging malusog at laging masayahin sa lahat, lalo na kay Tesitan. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang kamay sa lupa, at ang kanyang mga matang luhaan ay naging blanko, na nagpapakitang tuluyan na siyang pumanaw. Kaya nagsimulang maglakad palayo si Tesitan kasama si Chive, habang sinisigurado sa kanya na magiging maayos ang lahat. Ipinangako niya sa kanya na makakaalis sila roon, at kapag nangyari yon, magiging maayos muli ang lahat. Ngunit nakatayo sa harap niya ang isang malaking grupo ng mga nakakatakot na halimaw. Nang makita ito, agad na nagpanik si Chive nang mapagtanto niyang nasa panganib ang kanyang ama. At sa totoong mundo, nagising siya mula sa bangungot na ito na sumisigaw. Nagulat siya na nagkaroon siya ng ganoong kakaibang panaginip, ngunit napagtanto niyang ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng isang panaginip na napakalinaw, na nagpataka sa kanya kung ito ba ay isang panaginip lang o isang bagay na talagang nangyari sa nakaraan. Naalala niya kung paano tinawag ni Livia ang pangalan ni Basto sa kanyang mga huling salita, at naaalala na minsan nang nabanggit ng kanyang ama si Basto bilang isa sa kanyang mga kasama. Dahil napakabata pa niyang sanggol sa panaginip, iniisip niya kung ang mga pangyayaring iyon ay talagang nangyari noong siya ay sanggol pa. Sa isa sa kanyang mga masayang sandali kasama ang kanyang ama, sinabi nito na aksidente ang pagpunta sa lugar na iyon, at ito ang nagpataka sa kanya kung ang aksidenteng tinutukoy nito ay ang panaginip na katatapos lang niya. Gayunpaman, nalilito rin siya sa katotohanang tinawag siyang pinuno ni Livia sa panaginip kahit na sinabi niyang isa siyang banal na kabalyero, at napaluha siya habang inaamin na wala talaga siyang alam.
Nalulungkot siya dahil akala niya magiging maayos ang lahat kapag muli niyang nakasama ang kanyang ama. Ngunit biglang lumitaw si Kamang at tinanong siya kung ano ang gusto niyang gawin sa susunod bago tanungin kung nahanap niya si Tesitan. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Chiwe ng malalim ang kanyang mga mata habang pinipigilan ang kanyang mga luha at inamin na tama siya. Naalala niya ang nakaraang pag-uusap nila sa Anyong Dragon nito kung saan sinabi sa kanya na tuluyang makakalimutan siya ng kanyang ama kapag nagkita sila at wala na siyang lakas ng loob na sabihin dito na siya talaga ang kanyang anak. Habang hawak ni Kamang ang kanyang mukha, mas lalo siyang napaiyak habang tinatanong kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit habang inaamin na miss niya ang kanyang ama higit sa lahat dahil mahal na mahal niya ito. Habang yakap siya, naaalala ni Kamang na mahina niyang naririnig ang boses ni Chiri at ni Tesitan habang natutulog siya sa kabilang mundo. Kapag naririnig niya itong tumatawa, gumagaan ang pakiramdam niya. Pero sa mga araw na umiiyak ito, hindi mapakali ang kanyang puso na parang gumuho ang buong mundo sa loob niya. Habang mahigpit siyang hawak, naaalala niya ang unang pagkikita nila noong si Chiri ay labis na umiiyak matapos mawala ang kanyang ama. At napagtanto niya na ang buong dahilan kung bakit siya napunta sa mundo nila ay para humanap ng paraan upang patigilin ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na sa mundo, mayroong tinatawag na pag-uulit ng tadhana. Nalilito siya dito, kaya ipinaliwanag niya na kahit anong klaseng buhay pa ang muling danasin ng isang tao, karamihan sa mga tao ay haharap sa parehong kapalaran. Bago niya matapos ang kanyang paliwanag, tinanong niya kung ibig sabihin ba nito ay mahuhulog muli ang kanyang ama sa Jongno-gu. At sa kanyang isipan, natatakot siya sa ideya na ang bersyon na ito ng kanyang ama, si Tesitan, ay mabibiktima sa mismong insidente ng halimaw na sumira sa kanyang orihinal na timeline. Gayunpaman, nagpasya siyang pipigilan niya ito dahil hindi pa naman tiyak ang kapahamakan ng kanyang ama, ngunit nag-aalala siya na baka mahulog ulit ito sa Korea. Pagkatapos ay naalala niya ang isang araw sa nakaraan kung kailan naglalakad sa kalsada si Lola kasama siya at pinag-uusapan sila ng dalawang matanda. Sabi ng isa sa kanila, hindi gaanong magdurusa si Tesitan kung mananatili siyang mag-isa at sumang-ayon ang isa pa, sinasabing nagulat siya sa kung gaano ito kasipag dahil hindi magiging kakaiba kung ipapalayo niya ito. Gayunpaman, sinabihan ng kanyang lola ang mga babae na itikom ang kanilang mga bibig dahil wala silang pakialam. Dahil sa alaalang ito, nagpasya siyang gagawin niya ang lahat upang matiyak na hindi magdurusa ang kanyang ama dahil sa kanya at mawala magpakailanman. Buong tapang niyang idineklara na habang nasa kanyang lupang sinilangan siya, sisiguraduhin niyang mabubuhay ang kanyang ama, si Tesitan, hanggang sa maging 100 taong gulang na lolo. Nang marinig ito, umiti si Kamang at sinabi sa kanya na siya lang ang makakagawa nito. Sakto namang may narinig siyang boses mula sa kanyang pinto na nagtatanong kung tapos na siyang umiyak at agad niyang nakilala ang boses na yon na kay Vale. Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang lahat ng tatlo niyang kasama. Tinatanong siya ni Vale kung kaya niyang kumain habang ang dalawa pa ay nagpapakita rin ng parehong antas ng pag-aalala para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Nordex na may mahalagang tanong silang kailangang itanong at ito ay ikinagulat niya. Habang nag-aalmusal, tinanong nila siya para sa isang detalyadong paglalarawan ng itsura ng kanyang ama pati na rin ang lugar kung saan sila nakatirang magkasama. At nang tanungin niya kung bakit iyon ang partikular na tinatanong nila, sinabi ni Basto na balak nilang tulungan siyang hanapin ang kanyang ama, ngunit kulang sila sa kinakailangang impormasyon para gawin ito. Sa una, nagulat siya, ngunit pagkatapos ay naalala niya na pangalan lang ng kanyang ama ang sinabi niya sa kanila, kaya buong tapang niyang isiniwalat na sila ng kanyang ama ay nakatira sa Jongno-gu. Nalito ang lahat dito, kaya ikinuwento niya sa kanila ang lahat ng iba't ibang bagay sa bayang tinirhan niya bago isiniwalat na biglang lumipat sa Korea ang kanyang ama kasama siya. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang bag habang sinasabi sa kanila na ito ay isang handbag mula sa Jongno-gu. At sa sandaling iyon ay napagtanto ni Basto na ang logo sa bag ay hindi isang sagisag, kundi isang sulat. Nang marinig ito, inamin ni Vale na tama ang matandang si Nordex dahil hindi naman siya mukhang nagsisinungaling, ngunit nalilito pa rin siya sa kanyang kwento. Sinasabi ni Chiwe na hindi siya nagsisinungaling, kaya sumang-ayon si Vale bago payuhan ang grupo na bumalik sa kanilang orihinal na misyon, ang pagpunta sa order at pagbisita sa mga banal na kabalyero. Nang hiningi niya ang kumpirmasyon kung nasa Jongno-gu ang tatay ni Chiwe, tumango ito habang tinitiyak na nandoon nga siya dahil nakita niya ito kanina. Pagkatapos ay tinanong ni Vale kung iiwanan niya ang Agavert kapag nahanap na niya ang kanyang ama at hindi siya nakasagot sa tanong na ito. Sa isang naunang pag-uusap ng tatlo niyang kasama, tinanong ni Vale ang iba kung bubuwagin ba ni Chile ang Agavert pagkatapos mahanap ang tatay niya, at sinabi ni Basto na malaki ang posibilidad. Sabi niya, babalik siya sa pagiging isang palaboy na mersenaryo kung mangyari iyon. At nang tanungin niya si Nordex tungkol sa kanyang mga plano, sinabi ng matandang salamangkero na babalik siya sa gate area dahil hindi naman niya binalak na maging mersenaryo.
Gayunpaman, tumanggi si Vale na tanggapin ito dahil sa kanyang isip, magkaibang bagay ang paghahanap sa kanyang ama at ang pagiging leader ni Chiwe ng grupo. Tinanong niya ang iba kung maaari bang isali rin nila ang tatay ni Chiwe sa Agavert kung talagang hindi niya kayang mawalay dito, dahil ayaw niyang palampasin ang isang magandang pagkakataon. Ipinaliwanag niya na hindi niya hinihiling na magtrabaho si Chiwe, dahil ang mga Dark Attribute Mage ay napakabihira na ang kanilang pag-iral pa lang ay ginagawa na silang mga alamat. Ngunit kung magpapatuloy siya bilang pinuno ng grupo, mapapalago nila ang kanilang mercenary group at puntiryahin ang unang ranggo, kaya mas magiging madali na protektahan si Chiwe at ang kanyang ama. Nang marinig ito, inamin ni Basto na may punto ito, ngunit sinabing hindi ito magiging madali dahil napakadelikado ng trabaho ng mersenaryo at tututulan niya ito kung siya ang ama ni Chiwe. Alam ni Vale na tama siya, ngunit kailangan niya ang Agavert na may Necromancer King bilang leader dahil ayaw na niyang bumalik sa pagdurusa at kahirapan. Gayunpaman, sa kasalukuyan, tiniyak sa kanila ni Chiwe na hindi niya iiwan ang mercenary group at ibinaba ang kanyang tasa, habang matapang na ipinapahayag na magiging malaya na siya sa kanyang ama mula ngayon. Nang marinig ito, labis na nagulat sina Basto at Nordex na halos malaglag ang kanilang mga panga, ngunit humanga si Vale sa kanyang biglaang determinasyon. Tinanong siya ni Basto kung paano siya nakarating sa konklusyong iyon, ngunit binago niya ang kanyang tanong para itanong kung ibig sabihin ba niya ay titigil na siya sa paghahanap sa kanyang ama. Sinabi ni Chiwe na hindi iyon ang ibig niyang sabihin dahil kailangan pa rin niyang hanapin ito. Ngunit nang maisip niya ang susunod na hakbang sa kanyang master plan, bigla siyang nalungkot at sinabi sa kanila na hindi na siya aasa rito para alagaan siya tulad ng dati. Nagulat si Basto nang marinig ito, ngunit mas nagulat pa sa lola na nanonood habang sinasabi niya sa iba na sila ng kanyang ama ay mamumuhay ng sarili nilang buhay mula ngayon dahil hindi siya maaaring manatiling nakadepende sa kanya magpakailanman. Bago pa man masabi ni Basto ang kanyang mga alalahanin sa bagong plano ni Chiwe, lumapit si Vale sa kanya at masayang sinuportahan ang kanyang ideya, sinasabing sapat na ang 4 na taong gulang para maging malaya. Inihayag niya na lumaki rin siyang walang mga magulang mula noong 2 taong gulang pa lamang siya. At habang lalong nagiging interesado ang lahat sa kanyang nakaraan, sinabi niyang hindi na nila kailangang malaman iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chiwe na kailangan na nilang magsimulang kumita ng pera ng maayos bilang mga mersenaryo mayong nagpasya na siyang maging malaya. At tiniyak sa kanya na ang kanyang mga tapat na kasamahan sa Agavert ay laging handang tumulong kapag may problema siya. Dahil dito, naalala niya na siya na ngayon ang Necromancer King, at nagpasya siyang magsumikap mula sa araw na yon. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Vale na magsulat ng isang panunumpa sa isang piraso ng papel, nanunumpa na hindi kailanman iwanan ang Agavert hanggang sa mamatay siya. Ngunit natigilan si Chiwe dahil hindi pa siya kailanman inutusang gawin ang isang bagay na tulad nyon. Ipinaalam din niya na maaari lamang siyang umalis sa kasunduang ito kung may pahintulot siya mula sa lahat ng 3 miyembro at hiniling sa kanya na pumirma habang nagtataka ang iba kung paano niya nabuo ang lahat ng ganoon kabilis. Alam ni Basto na hindi magkakaroon ng anumang legal na bisa ang dokumento, ngunit nagpasya pa rin siyang magsulat din ng panunumpa at pumayag si Nordex na sumali dahil mukhang masaya ito. Nang gabing iyon, habang kinukumutan ni Nordex si Chiwe, tinanong niya si Basto kung galit ba talaga siya sa mga banal na kabalyero, at kinumpirma nito na hindi niya sila gusto. Nang banggitin ni Vale na galit sa kanila ang lahat ng mersenaryo, tinanong ni Chiwe kung ang dahilan ba ng away na ito ay dahil tumanggap ng suhol ang lahat ng banal na kabalyero. Ngunit tinukso siya nito sa pamamagitan ng pabirong mungkahi na ang kanyang ama ay isa sa mga banal na kabalyero na tumanggap ng suhol. Ikinatwira ni Chiwe na mabait ang kanyang ama, ngunit sa kanyang isip, nagtataka siya kung bakit sinasabi ni Basto na galit siya sa mga banal na kabalyero kahit na nagtatrabaho siya kasama ang kanyang ama bago ang aksidente sa kanyang panaginip. Habang naaalala niya ang mga huling salita ni Olivia, iniisip niya kung ang kanyang ama ay talagang nagsasagawa ng isang undercover na pagmamanman tulad ng mga pulis sa DIE dahil malinaw niyang narinig na sinabi nitong isa siyang banal na kabalyero. Sinabi niya kay Basto na gusto niyang malaman kung bakit niya kinamumuhian ang mga banal na kabalyero, at sumagot si Basto na ito ay dahil unang inabandona ng pamilya ng imperyo ang mga mersenaryo. Upang gawing mas malinaw ang mga bagay, tinukoy niya na inabandona nila ang lahat maliban sa mga maharlika. Noon, biglang sumabog ang mga magic stone sa kontinente, na naging sanhi ng paglabas ng mga halimaw mula sa mga bita. Dahil malapit nang bumagsak ang imperyo, inabandona nila ang karamihan sa lupain maliban sa order, at sinubukang bantayan lamang ang isang maliit na bahagi ng teritoryo gamit ang mga kabalyerong mayroon sila. Sa mga abandonadong lupain ito, nagsitindig ang mga tao at tinawag ang kanilang sarili na mga mersenaryo, habang inaatake nila ang mga magic stone para magpalakas at bawiin ang kanilang lupain mula sa mga halimaw. Habang ang mga lokal na Panginoon at mersenaryo ay hirap na lumaban para bawiin ang kanilang teritoryo, nagkunwari ang pamilya ng imperyo na walang alam tungkol sa anuman at hindi nag-alok ng suporta.
Pagkatapos ay sinabi ni Basto na hindi naman talaga galit ang mga mersenaryo sa mga banal na kabalyero, kundi kinamumuhian nila ang desisyon ng pamilya ng imperyo. Matapos mabawi ng mga mersenaryo ang teritoryo, lumala ang hidwaan sa pagitan ng mga rehiyon sa loob at labas ng order. Kaya para makuha muli ang suporta ng publiko, pinalawak ng pamilya ng imperyo ang mga hangganan ng order, ngunit sa mga rehiyon lamang na nakita nilang kapaki-pakinabang. At isa na rito ang Pearl City kung saan kasalukuyang nanunuluyan ang Agavert Squad. Habang nakahiga sa kanyang kama, ipinaliwanag ni Nordex na maraming mersenaryo sa Pearl City dahil laging maraming taong dumadaan sa lugar. Kaya hanggang sa maglagay ng pagbabasbas doon ang pamilya ng imperyo at ang simbahan, ang buong rehiyon ay may malalim na galit sa pamilya ng imperyo. Nang tanungin ni Chiwi kung ano ang consecration, sinabi ni Nordex na nangangahulugan itong iniaalay sa Diyos upang maging banal ito at ginagamit ito upang humingi ng banal na proteksyon. Ang Pearl City, bilang isang banal na lupain ng Diyos, ay napasailalim sa proteksyon ng isang nilalang na tinatawag na Seradin sa pamamagitan ng isang sagradong ritual. Kaya tinitiyak na ang lungsod ay protektado mula sa mga magic stone at mga halimaw. Nang marinig ito, tinanong ni Chiwi kung talagang bumuti ba ang mga bagay-bagay na walang lumalabas na magic stone, at sinabi niya na ganoon na ang kalagayan mula noong consecration bago niya sinabihang matulog na. Gayunpaman, galit na hinawakan ni Chiwi ang kanyang unan, nagrereklamo kung gaano kasakim ang hukbo ng imperyo. At sinabi niyang kahit na banal na kabalyero ang kanyang ama, malamang nagalit din ito sa pamilya ng imperyo. Nagulat si Basto nang marinig ito, ngunit pinuri siya ni Vale sa pagsasabi ng katotohanan. Idinagdag pa ni Chiwi na kung ang pamilya ng imperyo ay may isang bagay na epektibo, dapat nilang i-consecrate ito sa lahat ng dako, dahil ang pagkabigong gawin ito sa ibang mga lungsod ay mag-iwan sa kanila sa isang estado kung saan kailangan nilang patuloy na lumaban. Sinabi ni Nordex na tama siya, ngunit biglang nalungkot muli si Chiwi. Habang nakikiusap siya kay Basto na huwag kamuhian ang kanyang ama kapag sa wakas ay natagpuan na nila ito. Dahil dito, napangiti si Basto, at sinabihan niya itong matulog na para magawa nila ang kanilang pagsasanay sa pananalita ng Necromancer King kinabukasan, at pumayag naman ito. Kinaumagahan, nababagabag ang ilang mga lalaki dahil mataas ang alon kahit na maaliwalas ang panahon, at isa sa kanila na nagngangalang Roll ay nagtanong sa kanyang kasama kung ano ang dapat nilang gawin dahil umaalis na ang ibang mga barko. Sinabi ng kanyang kasamang si Enzo na madali silang makakahuli ng malalaking isda kung pupunta sila sa lugar na binanggit ng ibang mga kapitan at sinabing mula nang huminto siya sa pagiging banal na kabalyero. Sumasakit ang kanyang katawan kapag hindi siya gumagalaw. Pareho silang nagpasya na manghuli ng malaking isda at sabihin sa kanilang ina na ayos lang sila para mapanatag ito. Ilang taon na ang nakalipas sa isang family camping trip, tinanong sila ng kanilang ama kung ano ang tungkulin ng isang kabalyero sa larangan ng digmaan. At pareho silang sumang-ayon na ito ay ang puksain ang kaaway. Napangiti nito ang kanilang ama, ngunit sinabi niya sa kanila na medyo iba ang kanyang trabaho dahil ang kanyang tungkulin ay protektahan silang dalawa tulad ng ipinangako niya sa kanilang ina. Pagkatapos ay tinapik niya sila sa ulo na naging dahilan upang masaya silang tumawa kasama niya. Di nagtagal, inatake sila ng isang nakamamatay na halimaw at hinarap ito ng kanilang ama para protektahan sila ngunit namatay sa proseso. Nang bumalik sila sa bahay at ibinalita ito sa kanilang pamilya, umiyak ang kanilang ina habang hawak ang espada ng kanyang yumaong asawa, at doon nila napagpasyahan na protektahan ang kanilang ina anuman ang mangyari. Balik sa kasalukuyan, napansin ni Enzo na may sumabit sa ilalim ng kanilang bangka. Nakakaiba dahil wala namang mga bahura, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na may isang buong gusali sa ilalim mismo ng kanilang bangka. Sa kanilang bahay, sinisigawan ng kanilang lola ang kanilang ina, si Mary Ann, at tinatanong kung nawala na ba ito sa sarili dahil sa pagtanggi sa posisyon bilang gobernador ng Pearl City. Ngunit sinabi ni Mary Ann na hindi siya maaaring maging gobernador dahil ang tanging karanasan niya ay ang pag-aasikaso ng mga papeles para sa isang maliit na pamilya. Dahil dito, lalong nag-alala ang kanyang ina habang tinatanong kung plano ba niyang manatili na lang sa kanyang kwarto magpakailanman, at ipinaalala sa kanya na dahil sa ganitong pagkilos niya kaya lalong nagbabago si Roll at Enzo. Binanggit niya kung paano nagsimulang sumama si Roll sa masasamang kaibigan at kung paano tumangging kumain si Enzo ng anuman sa loob ng 3 araw. At habang humahagulgol si Mary Ann, ipinaalala sa kanya na nawalan ng ama ang mga bata sa murang edad bago siya himukin na magpakatatag dahil siya na lang ang kanilang nag-iisang magulang. Makalipas ang ilang panahon, sa gusali ng administrasyon ng Pearl City, pinagmamasdan ni Mary Ann ang lungsod mula sa kanyang bintana, na ngayon ay mas mukhang elegante at kalmado bilang bagong gobernador ng Pearl City. Sa isang pulong, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga opisyal na wala nang dapat ayusin sa Pearl City dahil, salamat sa consecration, panatag ang damdamin ng publiko, at ang kailangan lang niyang gawin bilang Viscountess ay panatilihin ang malapit na ugnayan sa korte ng imperyo.
Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ni Mary Ann dahil para na ring sinasabi sa kanya na maging isang puppet na nakaupo sa isang silya. Ngunit nagpasya siyang makisakay dito dahil nakapagpasya na siyang kunin ang papel para sa kapakanan ng kanyang kambal. Napansin niya na pagdating sa Pearl City, nagsimulang magsalita ng mas madalas ang kambal at naglibot sa sentro ng lungsod. Ipinagpatuloy din nila ang kanilang pagsasanay sa espada at kung minsan ay masayang umuwi, nagkukwento tungkol sa mga masasayang bagay na ginawa nila sa dagat pagkatapos sumakay sa isang bangka. At hiniling ni Mary Ann na manatiling ganoon ang mga bagay. Bigla, napansin niya ang isang kaguluhan sa labas, at napasigaw sa gulat ang mga tao sa kalsada nang lumitaw ang isang magic stone mula sa dagat. Habang sinusubukan ng lahat na lumikas mula sa lungsod, pinapanood ng Agavert Squad ang nakakagulat na pangyayaring ito mula sa kanilang bintana, at tinanong ni Tiwei si Nordex kung ang consecration ba ay itinigil. Sa ibang lugar, isang lalaki ang nananawagan sa mga mersenaryo na kumilos at lutasin ang problema. Ipinapaalala sa kanila na magsisimulang lumabas ang mga halimaw mula sa Magic Stone paglubog ng araw. Habang desperadong tumatakbo si Mary Ann sa mga kalsada, ipinaalala sa kanya ng isa sa kanyang mga opisyal na malakas ang ulan. Ngunit sumugod pa rin siya dahil nag-aalala siya sa kanyang kambal na hindi pa nakakabalik mula sa kanilang paglalakbay sa dagat. Pagkatapos ay nakita niya ang isang leader ng mersenaryo na nagrereklamo kung paano sila hindi pa nakakakita ng isang Magic Stone na umaahon mula sa dagat. Inaakusahan ang mga desperadong sibilyan na ipinapadala sila sa kanilang kamatayan dahil wala silang ideya kung ano ang maaaring lumabas mula sa Magic Stone. Isa sa mga mersenaryo sa kanyang koponan ay sumang-ayon na tama ang leader at sinabing hindi rin nila maaaring iwanan ang lahat para tumulong. Habang nag-iisip si Rudy ng paraan para makalabas sa sitwasyong ito, binanggit ng isa sa mga sibilyan na ang mga miyembro ng Trevaga ay nanunuluyan sa inn. Nang marinig ito, natigilan si Mary Ann dahil alam niyang kayang harapin ng unang ranggong mercenary group ang Magic Stone, ngunit sinabi ni Rudy na umalis sila ng umaga. At kahit na magpadala sila ng mensahe, abuti ng isang buong araw bago sila makarating. Dahil dito, lalong nag-alala ang mga tao dahil hindi sila handang iwanan muli ang kanilang mga tahanan at bangka. Pagkatapos ay napagpasyahan ng matandang lalaki na tiyak na mamamatay sila dahil walang sinuman sa mga mandirigma ang humaharap sa Magic Stone, at pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw sa mga mersenaryo. Sinasabing wala silang pinagkaiba sa mga banal na kabalyero na nag-abandona sa kanila noon. Dahil dito, nagalit ang leader ng mersenaryo hanggang sa sipain niya ito sa lupa at tawagin siyang walang silbi dahil laging nangangailangan ng kanilang tulong. Habang kinukwelyuhan siya, nagbanta si Carl na pagbabayarin niya ito sa paghahambing sa kanila sa mga banal na kabalyero, ngunit nakialam si Mary Ann at pinatigil siya. Nagulat ang lahat sa paligid na naroroon ang gobernador maliban kay Carl, na kaswal na nagtanong kung sino siya. Matapang niyang sinabi na bigyan siya ng tamang respeto dahil kausap niya ang gobernador ng Pearl City, ngunit tumawa si Carl nang hindi makapaniwala at sinabing mas mukha siyang kabit ng gobernador kaysa sa mismong gobernador. Sakto namang dumating si Basto na may dramatikong pagpasok sa pamamagitan ng isang malakas na suntok na nagpatumba kay Carl at sinabi sa kanya na may nag-aalab na tingin sa kanyang mga mata na matagal na niyang inaasahang makita siyang muli. Nagulat si Carl habang nagtataka kung paano siya nakarating doon, ngunit pinatahimik siya ni Vale sa pamamagitan ng pagtutok ng isang punyal sa kanyang lalamunan habang sinasabing dumaan sila sa napakaraming paghihirap dahil sa kanya. Pagkatapos ay galit niyang sinabi na kinailangang ubusin ng kanilang leader ang lahat ng kanilang pera habang nililinis ang gulo na kanyang ginawa, at napansin ni Tyrion na nakatayo sa likuran niya na mukhang napakasamang tao ni Carl. Dumating si Nordex at binati si Mary Ann na tinatawag siyang Viscountess Wavril, at ikinagulat ito ng lahat sa paligid dahil alam nilang ang Wavril ay isa sa mga pinakamayamang pamilya ng imperyo. Habang tinatakpan siya ng kanyang opisyal, tinanong ng isa sa mga mersenaryo kung bakit nakatayo sa ulan ang isang taong napakahalaga, at sinabi niyang ito ay dahil nag-aalala siya sa kanyang kambal, sina Roll at Enzo. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Rudy sa loob ng gusali, at habang papasok siya, sinabi ni Tiwei kay Basto na sumama sa kanila, kaya't binantaan niya si Carl. Sinasabing maghintay sa labas dahil pagbabayarin siya ng kanilang leader sa lahat ng kanyang ginawa. Pagkatapos nilang pumasok sa gusali at isara ang pinto, nagsimulang manginig sa takot si Carl. Habang tinutulungan ng isang mersenaryo si Carl na tumayo, tinanong ng isa pang mersenaryo ang kanyang kasamahan tungkol kay Gireir, na tinukoy ni Vale bilang leader. Kinumpirma ng kausap niya na siya nga ang Necromancer King at binanggit ang mga chismis kung paano siya nakasuot ng disguise para itago ang kanyang napakalakas na kapangyarihan, na ginamit niya para atakihin mag-isa ang maliliit at katamtamang laki na mga magic stone sa kuweba. Nang marinig ito, natigilan ang lalaki habang iniisip kung anong uri ng halimaw siya dahil kahit ang isang malakas na tulad ni Basto ay pinaniniwala ang takot sa kanya. Gayunpaman, may nagbanggit na nakita siyang tumatakbo sa mga kalye na umiiyak noong nakaraang araw,
at dahil dito ay napagpasyahan nila na ang Necromancer King ay isang kakatwang tao na nagpapanggap na isang problemadong babae. Ngunit kapag may lumapit para tumulong, gumagamit siya ng illusion spell sa kanila habang pinahihirapan sila. Binatukan ng isa ang kasama niya dahil sa pag-imbento ng mga kalokohang pantasya. Ngunit tinanong ng ikatlong mersenaryo kung bakit ang mga malalakas ay kakaiba rin sa ilang paraan, tulad ni Tessitan, na may sapat na kapangyarihan upang sirain ang Magic Stone na kasalukuyang nananakot sa kanila. Sa lahat ng nalaman nila, ipinapalagay nila na ang Agavert ay isang top 10 mercenary group sa kaharian, ngunit galit na sinabihan sila ni Carl na tumahimik habang pinipigilan siya ng kanyang kasama. Galit na galit siya dahil hindi natupad ng mga banal na kabalyero ang kanilang parte sa kasunduan sa kabila ng malaking halaga na ibinigay niya sa kanila at nagtataka siya kung paano nakarating doon si Basto. Ngunit higit sa lahat, nagalit siya sa katotohanan na maaaring agawin ng grupo ng Necromancer King, ang Agavert, ang pwesto ng kanyang Death Hound Group, kaya nagpasya siyang atakihin ang Magic Stone ng mag-isa habang nakatingin ang iba sa gulat. Sa loob ng gusali, mahigpit na hinawakan ni Gobernador Mary Anne ang kanyang panyo habang nag-aalala para sa kanyang mga anak at dahil dito, nag-alala rin si Nordix para sa kanya. Nang tanungin niya kung saan siya tumigil, ipinaalala niya sa kanya na dati siyang nagtanong kung may balita na mula sa korte ng imperyo. Ipinaalam niya sa kanila na nakipag-ugnayan na ang kanyang katulong sa kanila, ngunit magtatagal pa bago sila tumugon. Itinuro ni Tyr na may nag-aalalang hitsura si Mary Anne at tinanong siya kung ang dahilan ng kanyang patuloy na pagtingin sa dagat ay dahil may nawawala siyang mahal sa buhay doon. Ngunit labis na natigilan si Mary Anne kaya nahirapan siyang magsalita para sagutin siya. Ang mga damdaming pilit niyang tinatago, tulad noong umuwi ang kanyang asawa na hindi buo ang katawan, ay bigla na lamang siyang nilamon. Sa buong panahong ito, kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na magiging maayos lang ang kanyang kambal at hindi niya kailangang mag-alala para sa kanila. Ngunit sa katotohanan, takot siya na baka bumalik sina Enzo at Roll bilang mga bangkay tulad ng kanyang asawa. Napahawak siya sa kanyang ulo na sumisigaw sa paghati, ngunit dumating si Tyr na parang isang anghel at sinabi sa lahat na kailangan nilang iligtas ang pamilya niya. Naguluhan si Vale dahil ang orihinal nilang plano ay umalis na ng bayan dahil naka-empake na ang lahat ng kanilang gamit. Ipinaalala niya sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit naantala ang kanilang plano ay dahil dumating si Carl at tinanong kung gusto ba talaga niyang sumakay sila sa bangka at pumunta sa gitna ng dagat sa ganoong panahon. Sabi ni Basto na nag-aalinlangan din siyang atakihin ang Magic Stone at sinabi ni Vale na isang himala kung makakabalik pa sila ng buhay mula sa bagyo. Sabi ni Nordex mas mapanganib na ipadala ang mga kalapit na mersenaryo para lumaban dahil hindi nila alam ang panganib na dala ng Magic Stone. At sinabi niyang ang pinakamainam na gawin ay ilikas ang mga taga-nayon bago mag-activate ang bitak sa gabi. Iminungkahi naman ni Tyr na huwag nilang atakihin ang Cloud Magic Stone at ikinagulat ito ng lahat. Kaya ipinaalala ni Vale sa kanya na kasasabi niya lang na dapat nilang iligtas ang mga ito. Para maging malinaw, ipinaliwanag niya na hindi nila kailangang labanan ang Magic Stone, kundi pumasok ng mabilis para sagipin ang mga anak ng gobernador bago bumalik para kumbinsihin ang lahat sa bayan na lumikas. Sabi ni Basto na posible nilang magawa ito, pero kinontra ito ni Vale na hindi porket posible ay kailangan na nilang subukan at sinabihan siyang pag-isipang mabuti ang mga bagay. Gayunpaman, sinabihan siya ni Chile na makinig sa kanya at binanggit ang katotohanang sila ay isang baguhang grupo ng mersenaryo na walang kasikatan o pera. Nang tanungin ni Vale kung bakit bigla niyang binabanggit ang mga ito, ibinulong niya na mayaman ang gobernador, ipinaalala sa kanila na lahat ng suot niya ay ginto at wala siyang mga kulubot sa mukha. Tila, narinig niya sa isang usapan sa pagitan ni Lola at ng kaibigan nito sa Jongno-gu na ang pera ay maaaring gamitin na parang plansa para pakinisin ang lahat ng kulubot sa mukha ng mga babae. At sinabi niya sa kanyang grupo na magiging lubos na nagpapasalamat ang gobernador pagkatapos nilang iligtas ang kanyang mga anak at tiyak na susuklian nito ang pabor. Sa ibang lugar, bumangon si Mary Anne sa kama at nagulat siya nang sabihin ng kanyang katulong na lalabas ang Agavert para hanapin ang kanyang mga anak. Matapos isuot ang kanyang kapote, pumunta siya sa dalampasigan kasama ang dalawang opisyal at nakita si Tyr at ang kanyang grupo na naghahanda na pumalaot. Nang tanungin niya kung bakit nila ito napagdesisyonan, ipinahayag ni Vale at Basto kung gaano sila nagulat sa kung gaano kaseryoso ni Tyr ang pagtrato sa grupo ng mersenaryo. May ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Tyr sa gobernador na mahahanap nila ang kanyang anak dahil si Basto ay eksperto sa pagmamaneho ng bangka. At si Vale ay may matalas na mga mata na nakakakita sa malayo, at agad na umiyak si Marian. Sa kanilang pulong kanina, si Nordix ang unang sumang-ayon sa ideya ni Tyr, at ipinaliwanag niya sa iba na magmamana si Marian ng malaking yaman kapag pumanaw na ang kasalukuyang Marquis dahil ang pamilyang Warville ay isa sa pinakamayaman sa order. Ipinaalam din niya sa kanila na ang kanyang asawa ay isang mataas na ranggong Knight Commander,
na nangangahulugang ang pagkakaroon ng koneksyon kay Marian ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanila. Balik sa kasalukuyan, habang naglalayag ang barko ng Agavert, binabati sila ng good luck ng mga tao sa dalampasigan. Ngunit bigla, dumating si Carl sakay ng mas malaking bangka at tinanong sila kung saan sila nagmamadali. Matapos gumamit ng largabista para silipin ang bangka, napansin ni Rudy na sakay nito ang mga Death Hound, ngunit hindi nagulat ang mga nakapaligid na mersenaryo dahil narinig nila siyang magdeklara na lalabanan niya ang Magic Stone kanina. Habang papalapit ang kanilang bangka sa bangka ng Death Hounds, nagsimulang magpanik ang lahat na baka magdulot ito ng malagim na banggaan, ngunit inis si Tara dahil sinusubukan na namang isabotahe ni Carl ang kanyang grupo. Nakita ni Vale si Carl na sumisigaw sa kanila mula sa kanyang barko, at iniisip kung ano ang sinasabi nito, ngunit sinabihan siya ni Basto na huwag pansinin si Carl. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakikita niya ang kambal, ngunit natatakpan pala ng barko ni Carl ang tanawin. Ngumiti ang loko, napansin na walang Necromancer King na hahadlang sa kanya. Tumingin siya kay Basto at nagtaka kung bakit laging sumusulpot si Basto at iniinis siya. Plano niya na kung si Basto, ang frontline fighter, ay mamatay sa dagat, tapos na ang isang bagitong grupo ng mersenaryo tulad ng Aguvert. Dahil doon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na manatili sa plano. Sa huli ay nakita ni Vele ang bangka ng kambal at napagtanto niyang nakaangkla ito sa gilid ng Magic Stone. Si Kilir, na nanatili sa daungan, ay nag-aalala at nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin dahil kung tatawagin niya ang kanyang mga kalansay para tumulong, lulubog lang sila dahil hindi sila marunong lumangoy, at magiging walang silbi ito. Nag-aalala siya dahil hindi niya matulungan ang kanyang mga kaibigan, at nakikita niya si Carl na sinusubukang apihin ulit si Basto. Si Marian naman ay nag-aalala para sa kanyang mga anak, at lalo siyang nabahala nang makitang lumalaki ang bitak sa ibabaw ng Magic Stone. Habang nakikita ito ni Nordic at naniniwalang maaaring lumabas ang mga halimaw anumang oras, paikot-ikot si Kire na gustong tumulong ngunit hindi alam kung paano. Bigla, may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya, at nakakita siya ng isang hugis bungo sa mga ulap na nagsasabing hinihintay siya nito. Samantala, si Basto, na nalamang nakaangkla ang bangka ng kambal sa Magic Stone kung saan pinakamalakas ang agos, ay tinamaan din ng agos. Napansin ni Vale kung gaano kadehado ang kanilang sitwasyon, lalo na't papalubog na ang araw at hinahabol sila ni Carl, kaya iminungkahi niyang umalis na sila. Ngunit nag-focus si Basto at nagtanong tungkol sa nakaraan ni Vale. Patuloy siyang nagsalita, ngunit si Vale, na alam ang kanyang gusto, ay sinabihan siyang diretsuhin na at ilapit sila sa bangka ng kambal hanggat maaari bago may mamatay. Sa bangka na malapit sa Magic Stone, nawala ng pag-asa ang isa sa kambal at tinanggap ang kanyang sitwasyon. Ngunit sa kanyang pagkagulat, sinampal siya ni Vale para matauhan. At bago pa sila makapagpakilala, sinabihan niya ang kambal na tumayo at magmadali. Bigla, isang palaso ang lumipad sa kanilang direksyon at tumama sa barko, tapos sinigawan ni Carl ang kanyang mga tauhan na nagpana na ilayo ang punteriya sa kanila. Nagtataka si Roll kung ano ang nangyayari at nag-aaway ang mga mersenaryo sa ganito kapanganib na kondisyon, ngunit ipinaliwanag ni Vale na siya at si Basto ang mga mabubuting tao na dumating para iligtas sila, hindi tulad ng grupo ng Death Hound. Nagulat si Roll at napagkamalan si Vale na isang babae. Gayunpaman, si Vale, na nakakapit sa Magic Stone, ay sumigaw kay Roll na sumakay sa malaking barko. Tutal, nandoon na ang kanyang kambal. Sa kasamaang palad para sa kanya, malakas na umuuga ang barko kaya hindi niya mapanatili ang kanyang balanse. Doon niya nakita ang mga halimaw mula sa ilalim ng dagat, at sa sandaling iyon, isang malakas na alon ang tumama sa bangka, at agad siyang itinapon ng mga nilalang. Bumagsak si Roll sa dagat, at inisip niyang katapusan na niya habang nag-flashback sa isipan niya ang kanyang mga magulang. Bigla, isang malaking barko ang lumitaw paitaas, at nahulog si Roll dito. Pagkatapos ay tinitigan niya ang pasimuno, isang maliit na batang babae na hindi higit sa 4 na taong gulang, na may hawak na madidilim na espiritu, at nag-aanunsyo na dumating siya para iligtas siya. Pinalibutan siya ng mga espiritu at sabay-sabay na nagtanong para sa kanyang mga utos. Kaya inutusan sila ni Tile na parusahan ang kaaway ni Basto, si Carl. Nagulat nang makita ang isang napakalaking barko na lumitaw mula sa kung saan. Tinanong ni Carl ang kanyang mga kasamahan kung ano ang barkong iyon, at sinabi nila sa kanya na pag-aari iyon ng Necromancer King. Hindi siya makapaniwala na nakarating sa kanila si Tile, dahil bilang paghahanda sa paghabol sa kambal, sinira ng Death Hound ang lahat ng barko, maliban sa bangka na sinasakyan ni Basto. At para iyon sa kanila para wasakin siya hanggang mamatay. Nagalit siya at umungol sa Ejevert. Ngunit sa kanyang pagkagulat, bumagsak sa lupa ang kanyang mga tauhan at nagsimulang manginig. Nakita naman ni Vale si Kire sa isang malaking barko at ipinaalam kina Basto at Enzo. Ilang minuto ang nakalipas sa daungan, pinag-uusapan ng mga tao kung paano nagsimulang magpadyak si Kire at bumulong sa sarili. Pagkatapos, bigla na lang, isang sirang barko ang umahon mula sa dagat. At pagkatapos noon, bumaba ang tulay ng barko para makasakay si Kire.
At nang bumulong siya para sumakay ang mga tao, sumunod si Mary Ann nang walang pag-aalinlangan, at sa isang iglap, nawala sila patungo sa Magic Stone. Sa kasalukuyan, niyakap ni Marian si Raul, at habang nagtataka siya kung paano siya nakarating sa barko, umiyak siya at sinabi sa kanya na tinulungan sila ng grupo ng Necromancy King. Nagulat, tinitigan niya si Kiwi, at nagtaka kung siya ba talaga ang hari ng mga kaluluwa. Habang nangyayari ito, tumanggap si Kiwi ng payo mula kay Grimner, at sinigawan niya ang mga Death Hound, ipinaalam sa kanila na kung mahawakan nila ang agos ng mga patay na dumadaloy sa paligid ng kanyang barko, ang lamig ng kalaliman ng dagat ay magtatanim ng takot sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga lalaking pinahihirapan ng kaluluwa ay nagpatira pa sa takot habang sumisigaw na mamamatay na sila. Si Carl naman ay itinuring itong isang pananakot lamang at hindi naniwala. Bigla, napansin niyang nawala na ang lahat ng kanyang mga miyembro. Doon tinawag siya ng isang kaluluwa at tinalian siya gamit ang kanyang makamultong kapangyarihan bago siya tanungin kung nasiyahan ba siyang itulak ang kanyang asawa sa bingit ng kamatayan nang walang tigil at ginawa rin siyang pagkain ng halimaw, kasama ang mga taga-nayon. Mula sa kanyang boses at sinabi, napagtanto niyang si Eve ang kausap niya, kaya nagmakaawa siya, sinasabing nagkamali siya. Narinig ni Basto na tinawag niya ang pangalan ni Eve at nagtaka kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos ay bumalik si Vale sa barko ng multo kasama si Enzo. Natakot sa kanyang kakayahan, pinuri siya ni Vale. At maging si Basto, na huling sumakay, ay kinumpirma mula sa kanya na nakikita niya ang mga kaluluwa ng mga patay. Pagkatapos ay nagsilbi siyang tagapamagitan para kay Grimner, ang kapitan ng barko, na naghahatid ng kanyang mensahe at tinatakot ang mga tao sa barko. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran at pinanood nila habang nahihirapan si Carl kay Yves na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Inihayag ni Tar kay Basto kung paano hindi makakapunta sa langit si Yves. At nang makita siya ni Yves, iniwan niya si Carl at pinuntahan siya bago sabihin na nakakulong siya sa impyerno tulad niya. Ngunit mayroon siyang puot, hindi tulad ni Livia, ang kanilang anak na babae. Pagkatapos ay nagsalita si Kiris para ipaalam kay Basto na sinabi ni Yves na huwag siyang mag-alala dahil si Livia ay napunta na sa isang mabuting lugar. Humagulgol si Basto matapos itong marinig at inaliw siya ni Yves. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ayaw na niyang maging pabigat pa kay Giri kaya nagpasalamat siya kay Basto bago hilahin si Carl pababa sa barko na naging dahilan ng pagkahulog nito sa bibig ng isang dambuhalang kraken. Matapos humupa ang labanan, sinimulang tipunin ni Basto at Vale ang mga talunang mersenaryo na nakakalat sa kubyerta. Isa-isa, hinila silang dalawa at tinalian ng makakapal na lubid. Bigla, isa sa kanila ang desperadong nagmakaawa kay Basto, sinasabing hindi nila gustong gawin ang mga ganoong bagay sa kanya. Nainis, inutusan siya ni Vale na tumahimik, at binalaan siyang gagawin siyang tinadtad na karne kung patuloy siyang dada. Hindi nagtagal, kaswal na isiniwalat ni Chive ang ruta na kanilang tatahakin pabalik at ipinaliwanag kung paano nawawalan ng lakas ang mga halimaw kapag nadikit sila sa agos. Ayon sa kanya, nagiging alagad niya ang mga halimaw kapag nawalan na sila ng buhay. Habang pinapanood si Chive na kaswal na gumagawa ng mga magic stone na may malakontrabidang ngiti, natakot ang mga bilanggo at bumulong si Vale sa sarili na isa siyang baliw. Habang patuloy na tinalian ni Basto ang mga bilanggo sa barko, nakikipagtalo si Marian sa kanyang mga anak sa dalampasigan dahil sa kanilang desisyon. Sa kanyang pagkagulat, mahinahong sinabi ni Roll na balak niyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa espada, at tumango si Enzo bilang pagsang-ayon na sinusuportahan ang plano ng walang pag-aalinlangan. Agad na tumutol si Marian, ipinaalala sa kanila kung bakit sila umalis sa Night Order at lumipat sa Pearl City sa simula pa lang. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nahihirapan ang kambal sa pagluluksa, at dinala niya sila doon upang protektahan sila. Gayunpaman, kalmadong sinabi ni Roll sa kanya na hindi nila iniwan ang Night Order dahil sa pagkamatay ng kanilang ama at ang kanyang pahayag ay lubos na ikinagulat ni Marian. Noong nakaraan, umupo ang ina ni Marian kasama ang kambal sa hapagkainan at kinausap sila ng pribado. Sa pag-asang hindi mamamatay ang kanyang mga apo tulad ng kanilang ama, dahan-dahan niya silang hinikayat na umalis sa Night Order na may layuning iligtas si Marian sa pagdurusa. Matapos marinig ang kanyang taos-pusong pakiusap, nag-atubiling sumang-ayon sina Roll at Enzo. At pagkatapos nilang iwanan ang Night Order, naging mas masaya ang kanilang ina. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Enzo kung paano sila nagkaroon ng parehong takot na naramdaman ng kanilang lola noon. Habang siya'y nagsasalita, unti-unting napagtanto ni Marian na tama ang kanyang mga anak. Dahan-dahang idinagdag ni Roll na hindi nila siya sinisisi o binitiwan man ang espada dahil sa kanya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang iniisip niya kung gaano kamukha ng kambal ang kanilang ama sa pag-ugali at determinasyon. Sa mga buwan matapos ang trahedya, madalas niyang iniisip kung nawalan ba sila ng motibasyon dahil tumigil sila sa pagsasanay gamit ang kanilang mga espada. Pinili niyang huwag silang pilitin na magpatuloy sa paniniwalang mas mabuti na pabayaan na lang sila.
Ngayon ay nagsisimula na siyang magtanong kung madidismaya ba ang kanilang ama sa paraan ng paghawak niya sa lahat ng bagay. Biglang napaiyak si Mary Ann, sinasabing binigyan niya sila ng pasanin sa halip na suportahan sila. Dahan-dahang hinawakan ni Roll ang kanyang kamay at tiniyak sa kanya na ang simpleng pagsama sa kanila ay sapat ng suporta. Lumapit si Enzo at niyakap siya mula sa likod. Ipinapaliwanag na tumigil sila sa pagsasanay dahil umasa silang bubuti ang lahat kung iwasan nila ang espada. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. Hindi nagtagal, tinanong ni Mary Ann kung sasali sila sa Holy Night Order. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ipinahayag ng kambal ang kanilang intensyon na sumali sa Eggevert. Gulat na gulat, kinwestiyon ni Mary Ann ang desisyon, at nagpasya si Enzo na sabihin sa kanya kung paano namatay ang kanyang ama sa hangganan ng order. Noon, nang magsama-sama ang 4 na unit para salakayin ang isang malaking magic stone, may isang mas maliit na lumitaw sa malapit sa isang residential area. Gayunpaman, ang lugar na ito ay nasa labas ng mga hangganan ng order, at mahirap makakuha ng pahintulot na salakayin ang maliit na magic stone dahil ang mga Holy Knight ay puwersa ng pamilya ng imperyo at ng simbahan. Iginigiit ng kanilang ama na wasakin ang bato bago pa ito makapinsala sa mga sibilyan. At habang sumang-ayon ang mga nakatataas sa kanyang desisyon, tinanggihan ng pamilya ng imperyo ang kahilingan. Walang suporta mula sa imperyo, lumaban ang kanilang ama ng walang sapat na tulong. Bukod pa rito, binanggit ni Enzo ang mabagal na pagtugon sa magic stone na lumitaw sa Pearl City noong araw na iyon. Kung ikukumpara sa pag-aatubiling iyon, mas malaki ang determinasyon na ipinakita ng mga mersenaryo ng Eggevert. Sa paningin ng kambal, mas banal pa ngayon ang mga mersenaryo kaysa sa mga Holy Knight mismo. Nang marinig ito, inamin ni Mary Ann na maaaring tama sila habang inihahambing ang necromancy ni Tilly sa isang banal na kapangyarihan. Hindi nagtagal, bumalik ang barkong lulan ang mga mersenaryo sa dalampasigan ng Pearl City. Nagtipon ang mga mamamayan sa baybayin habang papalapit sa daungan ang kilalang necromancer King at ang kanyang mga kasama. Nang bumaba ang mga tripulante, nagsimulang magpasalamat ang mga tao sa mga mersenaryo sa pagprotekta sa kanila. Gayunpaman, magalang na nakiusap si Nordex sa mga tao na umatras, ipinapaliwanag na kailangan ni Tilly ng oras para makabawi. Sa una, iginiit ni Tilly na maayos lang siya, ngunit hindi nagtagal ay nakapansin siya ng maliliit na side effect. Agad siyang pinang-aralan ni Basto tungkol sa pagkaubos ng mana at pinayuhan siyang magpahinga. Nakita ang pagkakataon, formal na inanyayahan ni Mary Ann ang buong grupo sa isang pulong sa tanggapan ng administrasyon. Bilang gobernador ng Pearl City, nais niyang personal na pasalamatan sila para sa kanilang mga ginawa at bigyan ng tamang pagkilala ang kanilang mga pagsisikap. Nang marinig ang imbitasyon ni Marian, kitang-kita ang tuwa ni Tilly dahil mukha itong isang gobernador na marunong tumanaw ng utang na loob. Sumang-ayon ang iba pang miyembro ng Eggevert. At habang sila'y paalis, patuloy na nagsisigawan at nagpapasalamat ng malakas ang mga nagtipon-tipong mamamayan. Dahil sa paghanga, nakaramdam si Tilly ng kakaibang init sa kanyang kalooban. Habang nakikinig sa mga taong nagpapahayag ng kanilang pasasalamat, bigla niyang naalala ang kanyang ama. Tahimik siyang nagpasya na kung kaya niyang protektahan ang mga estranghero na tulad nito, tiyak na poprotektahan din niya ito. Sa laot ng dagat, bago ang Central Continent, nakatayo si Tessitan sa kubyerta ng isang malaking barko habang nakatulala sa abot-tanaw. Naalala niya ang kakaibang sandali ng masayang tinawag siyang ama ng isang maliit na babae at umiyak nang makita siya. Naguguluhan, pabirong tinanong ni Tessitan si Aleric kung mayroon ba siyang lihim na anak sa kung saan, ngunit nagtaka si Aleric kung ano ang nangyayari sa kanya. Sumang-ayon si Tessitan na nagsasalita siya ng walang katuturan dahil ang kanilang grupo ng mga mersenaryo ay binubuo ng mga taong wala ng ibang mapupuntahan. Gayunpaman, patuloy niyang iniisip ang hindi pamilyar na boses nito at ang mukhang basang-basa ng luha. Nag-aalala siya sa kaligtasan nito sa daungan at pumasok sa kabin para humiram ng communicator. Agad siyang nakilala ng mandaragat bilang leader ng Travaga at magalang na ipinaliwanag ang pangangailangan niyang ipaalam sa pamilya ng imperyo bago humiling sa gobernador ng Pearl City. Nakita ang pagmamadali sa mukha ni Tessitan, pinayagan siya ng mandaragat at nag-atubiling sumang-ayon si Tessitan na makipaglaro kahit na ayaw niyang makipag-ugnayan sa pamilya ng imperyo. Habang naroon, kaswal na tinanong ng mandaragat kung narinig na ni Tessitan ang tungkol sa Necromancer King at ikinuwento sa kanya ang pagbisita ng grupo ng mersenaryo ng Eggevert sa Pearl City. Ayon sa impormasyong natanggap niya mula sa pinakabatang mandaragat sa mga barko sa daungan, ang misteryosong Necromancer King ay isa palang maliit na babae. Habang patuloy na inilalarawan ng mandaragat ang itsura ni Tilly ng eksakto tulad ng iniulat sa kanya, natigilan si Tessitan sa hindi paniniwala. Nabitawan niya ang communicator at muling lumitaw sa kanyang alaala ang impormasyong narinig niya sa isang pub. Sa malalim na pag-iisip, napagtanto ni Tessitan na lubusan siyang naloko. Samantala, pabalik sa Pearl City, mahimbing na natutulog si Tilly habang nakikipagpulong ang iba pang miyembro ng Eggevert sa mga anak ng gobernador sa reception room sa loob ng tanggapan ng administrasyon.
Sinusubukang kumbinsihin ni Raul at Enzo ang grupo na payagan silang sumali, sinasabing mayroon pa silang maipapakita. Walang pag-aalinlangan, inulit ni Vale kung gaano sila kawalang silbi sa labanan sa dagat noong nakaraang araw, ngunit iginiit ni Raul. Naaalala niya kung gaano kahusay ang mga kakayahan ni Vale noong labanan at pinipigilan ang pagnanais na maging estudyante niya. Sa kabilang banda, kinikilala ni Enzo ang mga kakayahan ni Basto at umaasang matuto mula sa kanya. Tinanong ng kambal kung ayaw ba silang makita ng leader, dahil wala silang halaga sa kanyang paningin, ngunit alam ng mga miyembro ng grupo na kailangan din magpahinga ng 4 na taong gulang na si Tilly. Biglang sinabi ni Vale na siya ang paborito ng Necromancer King, ngunit sumabat din sina Basto at Nordex sa mga dahilan kung bakit iniisip nilang lahat na sila ang paborito ni Tilly. Pinanood ng kambal ang kanilang pagtatalo, at napagpasyahan nilang si Tilly ay isang mahusay na salamangkero dahil pinag-agawan ng mga magagaling na mersenaryo ang kanyang pabor. Habang nangyayari ang lahat ng ito, napadpad ang isip ni Tilly sa isang kakaibang panaginip. Sa tahimik na lugar na iyon, tila mahinang umalingaw ang mga boses ng kanyang mga kasama, ginugulo siya kahit sa kanyang pagtulog. Habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata, nakakita siya ng isang kakaibang nilalang sa tabi ng kanyang kama. Ang Diyos ng Dagat, si Seredin, ay nagpakilala at humingi ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanyang tulog. Matapos pasalamatan si Tilly, ipinaliwanag niya kung paano siya inalis ni Tilly sa bitag ng Magic Stone. Ngunit matapos mag-isip ng malalim, sinabi ni Tilly na wala namang tao doon nang salakayin niya ang bato. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Seredin na hindi niya ito nakita dahil siya mismo ang Magic Stone. Dahil sa rebelasyong iyon, sinimulang ipaliwanag ni Seredin ang kanyang tunay na pinagmulan. Sinabi niya kay Nyire na noong unang panahon, umiral siya bilang isang espiritu na namumuno sa kanlurang karagatan bilang hari ng dagat nito. Gulat, naalala ni Tilly ang mga espiritu sa laro ni Hyunwoo at kung paano siya binibilhan ng kanyang kuya ng mga bagong skin araw-araw. Matapos tanggapin ni Tilly na totoong may mga espiritu sa mundong ito, kalmadong ipinaliwanag ni Seredin ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan na namamahala sa mga puwersa ng kalikasan. Gayunpaman, biglang nawalan ng kapangyarihan ang Mother Tree at naging isang Magic Stone. Nagtanong si Tilly tungkol sa sanhi at iba pang impormasyon, ngunit kailangan nang umalis ni Seredin dahil mahirap magpakita ng ganoon katagal. Bago umalis, pinaikli ni Seredin sa kanya ang tungkol sa mga kahihinatnan ng nabubulok na ugat ng Mother Tree. Habang papalapit na sa pagtatapos ang kanilang usapan, bumuo si Seredin ng isang pulseras at ibinigay ito kay Dillier. Ibinunyag niya na ito ay tinatawag na Bracelet of Oblivion na nilikha mula sa kanyang sariling esensya bilang hari ng dagat. Kapag isinuot, pinapayagan nito ang gumagamit na burahin ang mga tiyak na alaala mula sa isang tao sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanila gamit ang kamay na may suot na pulseras. Kumislat sa tuwa ang mga mata ni Chiweir. Ipinagdiriwang niya ang legendary tire item na katatanggap lang niya at umaasa si Seredin na magiging kapaki-pakinabang ito sa kanya. Bago siya tuluyang maglaho, sinabi ni Seredin na ang espiritu sa bag ni Tilly ay tutulong sa kanya na mahanap ang taong hinahanap niya. Ngunit nawala si Seredin bago pa niya maibunyag ang iba pang detalye. Natigilan, unti-unting napagtanto ni Tilly na si Kamang ay hindi isang puppetmon, kundi isang espiritu na maaaring magdala sa kanyang ama. Nang araw na yon, isinulat ni Tilly ang kanyang mga plano, na kinabibilangan ng paghahanap sa kanyang ama sa sariling bayan nito, pagsasaliksik sa pagkatao ni Kamang, at ang katotohanan tungkol sa mga Magic Stone. Sa malalim na pag-iisip tungkol sa pangalawang gawain, naiisip ni Tilly ang mga sinabi ni Seredin kanina at nagtataka kung lahat ba ng Magic Stone ay mga espiritu. Dahil hindi niya ito mapatunayan, nagpasya siyang huwag gumawa ng konklusyon dahil walang laman ang ibang mga Magic Stone na kanyang sinalakay. Dahil dito, idinagdag niya ang isa pang gawain sa kanyang journal, na hanapin ang Mother Tree at imbestigahan ang iba pang mga Magic Stone. Habang nakatitig sa mga isinulat sa kanyang journal, biglang naalala ni Tyr ang kanyang mga araw sa kindergarten. Sa isang saglit, hiniling niya na sanay makabalik siya sa simpleng buhay na yon. Kahit na gusto niya sina Basto, Vele, at Nordics, nami-miss pa rin niya ang kanyang mga guro sa kindergarten at ang mga kaibigan na dati niyang kalaro. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalam ang kanyang tiyan. Dahil nagugutom, nagpa siya si Tyr na makipagkita sa iba para makakuha sila ng pagkain sa tanggapan ng administrasyon. Lumabas siya ng kanyang kwarto nang hindi nag-iisip at agad na niyakap ang binti ni Vale na parang isang tuwang-tuwang bata. Habang masayang nagkukwento tungkol sa mga Magic Stone, bigla niyang napansin ang kanilang mga gulat na mukha. Paglingon niya, napagtanto niyang nasa kwarto ang mga anak ng gobernador, sina Raul at Enzo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na nakalimutan niyang panindigan ang pagkatao bilang Necromancer King. Bago lumala ang sitwasyon, mabilis na binuhat ni Vale si Tilly at inutusan ang kambal na manatili sa kanilang pwesto. Nagmamadali siyang bumalik sa kwarto ni Tilly, kasama sina Basto at Nordics na nakasunod sa likuran. Natigilan sina Enzo at Raul sa hindi paniniwala habang pinapanood ang lahat ng nangyayari,
at pagkatapos ng maikling pag-uusap, napagtanto nila na ang Necromancer King ay isang cute na maliit na bata. Sa loob ng kwarto, napaiyak si Tilly at labis na sinisi ang sarili sa pagsira sa lahat. Tinitigan siya ng tatlong mersenaryo nang walang magawa, hindi sigurado kung paano tutugon. Dahil hindi nila inaasahan ang kinalabasan, nag-isip sina Vele, Basto, at Nordics ng paraan para panatilihing minimal ang pagkakalantad ni Tilly. Sinabi ni Basto na hindi ito kasalanan ni Tilly, at nag-iisip kung paano nila makukuha ang loob ng mga anak ng gobernador. Samantala, iniisip ni Tilly ang pinakamasamang posibleng mangyari. Kung ikakalat ni Raul at Enzo ang balita, kukondenahin sila ng mga tao sa pagpilit sa isang 4 na taong gulang na magtrabaho bilang mersenaryo at maaaring buwagin ang kanilang buong grupo. Nag-iisip si Tilly ng solusyon dahil hindi niya mahahanap ang kanyang ama kung mangyari yon. Bigla, naalala niya ang Bracelet of Oblivion na nakuha niya kay Serendin at nagpasya siyang subukan ito. Iminungkahi niyang burahin ang alaala ng kambal, ngunit ikinagulat ng iba ang ideya. Nang marinig ito, nag-freak out si Vale at tuluyang tinutulan ang ideya. Pinagsabihan niya si Tilly, sinasabing masyado pa siyang bata para gawin ang mga kakatwang bagay na ginagawa ng mga mersenaryo. Napagtantong nakasaksi na si Tilly ng sobrang karahasan para sa kanyang edad, napabuntong hininga ng malalim si Basto. Gayunpaman, iginiit ni Tilly na subukan ang bagong kapangyarihan, at mabilis siyang hinawakan ni Vale bago siya lumabas ng silid. Sinubukan siyang kausapin ni Vale, ngunit nagpupumiglas siya sa kanyang mga braso para makawala para mapuntahan sina Raul at Enzo. Hindi nagtagal, prangkang sinabi ni Vale na hindi niya hahayaang maging mamamatay tao si Tilly, at agad siyang tumigil sa pagpupumiglas. Tulala sa pagkalito, nagtanong si Tilly kung ano ang sinasabi niya, at sa kanilang pagkamangha, napagtanto nilang hindi nila siya naintindihan. Ipinaliwanag ni Tilly sa kanila ang kanyang pakikipagkita sa Sea King at ang nakuha niyang Bracelet of Oblivion. Binuod ito ni Vale upang maintindihan ang kanyang kwento. Inilarawan ni Tilly kung ano ang itsura ni Serendin, at biglang naalala ni Vale ang sinabi ni Nordics noon. Nagkataon, naalala rin ito ni Basto at ibinunyag na ang biyaya ng Diyos sa Pearl City ay mula kay Serendin. Walang pag-aalinlangan, kinumpirma ni Nordics na siya ang lokal na Diyos ng Pearl City, at matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, napagpasyahan niyang nakahanap si Tilly ng isang relic. Ang mga relic na ito ay matatagpuan sa panahon ng mga Magic Stone Siege kapag ang loot ay hindi monster core. Gayunpaman, idinagdag ni Nordics na hindi pinapayagan ang mga grupo ng mersenaryo na itago ang mga relic na ito para sa kanilang sarili. Sa paliwanag na yon, napagtanto ni Vale na gugustuhin kunin ito ng mga nakatataas kay Gillier. Naalala niya ang isang insidente kung saan kinuha ng simbahan ang isang relic na natagpuan ng Holy Knight Order, at nagdagdag si Nordex ng isa pang halimbawa. Isinalaysay niya kung paano kusang loob na ibinigay ng grupong Travaga, ang tanging grupo ng mersenaryo sa kasaysayan na nakahanap ng relic, ito sa simbahan. Hula ni Basto na pinilit ng simbahan ang Travaga na ibigay ito. Matapos marinig ang lahat ng ito, iminungkahi ni Tilly na burahin ang alaala ng kambal, ngunit ibinunyag ni Vale na gusto nilang sumali sa Agavert. Pagkatapos ay iminungkahi niyang tanggapin sila at ipaalam sa kanila ang pagkatao ni Tilly sa anumang paraang gusto nila. Dahil dito, kung magpasya silang umalis sa grupo sa hinaharap, maaari nilang burahin ang kanilang mga alaala noon. Sa ganitong paraan, mapapalago nila ang kanilang grupo at mapipigilan ang pagkalat ng mga tsismis. Halatang hindi pa rin mapakali, iniisip ni Tilly kung ano ang mangyayari kung lihim silang tatakas. Inamin ni Vale na nabawasan ang kanilang trabaho dahil sa mga butong kaibigan ni Tilly, at tiniyak sa kanya ni Basto na sapat ang kanilang kakayahan para mapansin ang sinumang susubukang tumakas. Matapos marinig ang kanilang kumpiyansa, sa wakas ay nakampante si Tilly at sumang-ayon na sundin ang plano. Ilang sandali pa, bumalik ang grupo sa reception room sa loob ng administrative office at umupo kasama sina Raul at Enzo. Matapos ang ilang paliwanag, nagtala ang kambal tungkol sa maagang paggising ni Tilly, kanyang madilim na katangian, at mga dahilan kung bakit dapat malaman ng publiko ang tungkol sa kanya. Bukod pa rito, pinag-usapan din ng kambal ang conditional spell na sinabi sa kanila, na titiyak na hindi mabubunyag ang pagkatao ni Tilly. Naalala naman ni Vale ang kanilang naunang eksperimento sa pulseras. Sa panahon ng pagsubok, natuklasan nila na si Tilly lamang ang makapag-activate ng kapangyarihan nito. Bukod dito, sa halip na agad na burahin ang mga alaala, maaari siyang maglagay ng mga kondisyon na magti-trigger ng mahika sa ibang pagkakataon. Nang mapagtanto ang potensyal ng mga ganitong relic, sa wakas ay naintindihan ni Vale kung bakit obsesyon ng simbahan na kolektahin ang mga ito. Matapos ipaliwanag ang lahat, tinanong ni Basto ang kambal kung handa silang tanggapin ang kondisyon. Nagdagdag ng pressure si Vale sa pagsasabi sa kanila na mag-isip ng mabuti bago sumagot. Ang nakakatakot na aura na kanyang ipinapakita ay nag-aalala kay Gillier dahil para siyang kontrabida. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Raul at Enzo ang kondisyon, at sinabihan ni Vale si Tilly na gawin na ang kanyang dapat gawin.
Kasunod nito, hinawakan ni Chile ang kamay ni Roll at agad na pumasok sa kanyang mga alaala. Mabilis niyang natagpuan ang kanyang mga alaala na kinasasangkutan niya at itinakda ang kondisyon ayon sa naunang mungkahi ni Navelle at Basto. Marahil, sa sandaling kamuhian niya si Chile o umalis sa Agavert, makakalimutan niya ang lahat tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Nang matapos ang spell, mukhang normal si Raul at sinabing wala siyang nararamdamang pagkakaiba. Pagkatapos ay hiniling ni Enzo kay Give na gawin din sa kanya ang parehong spell. Bago magpatuloy si Chile, hiniling ni Vale na ilagay din sa kanya ang kondisyon, sinasabing magsisilbi itong insurance kahit wala siyang balak na umalis sa Agavert. Agad na sumang-ayon si Basto at humingi ng parehong treatment. Nakikita ang kanilang katapatan, nagpasya si Chile na gawin itong kanilang walang hanggang panunumpa ng pagkakaibigan. Gayunpaman, tumingin siya sa paligid ng silid at napagtantong wala si Nordics. Nagsimulang gumapang ang pag-aalala sa kanyang isipan dahil naroon lang siya kanina. Kinabukasan, tahimik na binisita ni Nordics ang kwarto ni Chile at natagpuan siyang komportableng nakaupo sa kama habang kumakain ng isang plato ng dessert. Nang mapansin niya ito, agad na tinanong ni Chile kung saan siya nagpunta noong nakaraang araw. Sa halip na sumagot ng direkta, agad na iminungkahi ni Nordics na sabihin kay Marian ang tungkol sa kanyang pagkatao dahil masyadong malakas ang kanyang kapangyarihan para itago magpakailanman. Idinagdag niya na sisimulan siyang saliksikin ng simbahan kapag natuklasan nila ang kanyang relic at hindi niya mapoprotektahan ang kanyang sarili kapag nakatuon na sa kanya ang atensyon ng simbahan at pamilyang imperial. Upang tulungan siyang maunawaan ang panganib, ginamit ni Nordex ang isang reference sa Doraemon bilang halimbawa at pinag-usapan ni Chile kung paano pinalalakas ng maalamat na Doraemon ang mga tao. Sa kanyang pagkamangha, ibinunyag ni Nordex na maaaring tratuhin siya ng isang tao na parang isang puppet. Naguguluhan, nagtanong si Chile kung paano ito posible dahil hindi naman siya puppetman at sinimulan niyang ilista ang iba pang mga posibilidad. Gamit ang mga sitwasyon tulad ng mga hostage, hypnosis at droga, tinanong ni Nordex kung kumpiyansa siyang mapipigilan ang mga iyon ng mag-isa. Nakikita ang kanyang pag-aatubili, dahan-dahang iminungkahi ni Nordex na humingi ng tulong mula sa bahay ng Wavril. Sa opisina ng gobernador sa Administration Building, nakipagkita si Mary Ann kay Giri at tinanong kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanya. Pagkatapos ng briefing, napansin ni Mary Ann na naglagay si Chile ng conditional magic sa mga miyembro ng kanyang grupo at ang kanyang intensyon na itago ang kanyang pagkatao hanggang sa mahanap niya ang kanyang ama. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Mary Ann ang kanyang mga kamay at sumang-ayon na suportahan siya. Nagpasya siyang gawin ito sa likod ng mga eksena at kunin din si Chile bilang kanyang ampon dahil pareho na sila ng sitwasyon. Nang marinig ito, ginising ng mga salita ang isang baha ng mga alaala mula sa mga araw ni Chile sa kindergarten. Naaalala niya ang init ng mga matatanda na nag-alaga sa kanya at ang simpleng kaligayahan na dati niyang alam. Dahil sa bugso ng damdamin, nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahang pinuri ni Mary Ann si Chile sa pagharap sa napakalaking pasanin sa murang edad at nangakong susuportahan siya mula ngayon. Sa wakas ay nakampante si Chile at nagsimulang magreklamo tungkol sa mga bagay-bagay tulad ng isang normal na bata. Mahinang tumawa si Mary Ann at nakisabay na parang isang tunay na ina na nag-aalo sa kanyang anak. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Mary Ann na inihahanda na niya ang kanyang sarili sa pag-isip na ipadala muli ang kanyang mga anak sa labanan balang araw. Ngayong sumali na si Narol at Enzo sa grupo ni Chile, nakakaramdam siya ng ginhawa. Nakikita ang tunay na nararamdaman ni Marian, nangako si Chile na alagaan ang kanyang mga anak at taos-pusong nagpasalamat si Marian sa kanya. Noong gabing iyon, tahimik na nakahiga si Chile sa kanyang kama at pinag-isipan ang lahat ng nangyari. Napagtanto niya na tama si Nordex na hikayatin siyang sabihin ang katotohanan kay Marian. Hawak ang kanyang pendant, tahimik na hiniling ni Chile na sana ay lumakas pa siya. Sa kanyang puso, umaasa pa siyang mawala ng tuluyan ang mga magic stone sa mundo para hindi na muling malungkot ang mga taong tulad ni Basto at Marian. Sa pag-isip na yon, dahan-dahan siyang nakatulog. Ilang araw ang lumipas, nagtipon si Chile at ang Agavert crew sa labas ng lungsod habang naghahanda silang umalis. Namangha ang grupo sa marangyang karwahe at mga suplay na ibinigay ni Marian. Ipinaliwanag niya na malaki pa ang utang ng Pearl City kay Giraith kaysa sa maliit na kilos na ito. Habang sumasakay ang mga miyembro ng grupo sa karwahe, kinuha ni Marian ang isang sandali upang kausapin ang kanyang mga anak at tanungin ang tungkol sa kanilang biyahe. Ibinunyag ni Roll ang kanilang destinasyon at ang kanilang balak na kumuha ng espada sa distrito ng mga armas. Sa sandaling marinig niya yon, nagmamadaling pumasok sa loob si Mary Ann na ikinalito ni Roll at Enzo. Maya-maya lang, bumalik siya dala ang espada ng kanyang asawa. Dahil naglalaman ang espadang ito ng kanyang kalooban, nagpasya siyang ibigay ito kay Roll dahil kaliwete siya tulad ng kanyang ama. Pagkatapos, nagpaalam ang magkapatid sa kanilang ina at umalis. Habang paalis ang karwahe, nagkawayan si Narili at Marian, at nangako si Chile na bibisita muli.
Nang maglaon sa araw na yon, bumalik si Marian sa kanyang opisina at nagsimulang gumawa ng isang sulat. Tila, nagtatanong siya tungkol sa isang banal na kabalyero na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili noong nakaraan. Sa sulat, idinagdag niya ang ilang pisikal na katangian ng taong tinutukoy. Mayroon siyang itim na buhok at mga mata na pinaghalong berde at kayumanggi. Isinama rin ni Mary Anne ang kanyang sobrang seryoso, ngunit tahimik na pag-ugali at ang kanyang hindi pangkaraniwang pangalan, Kim Young-soo. Nagkataon, pinapatay ng grupong Trivago ang mga halimaw na nakakasalubong nila sa daan, at si Tessitin ay tumatawa ng malakas habang pinapatay ang mga ito. Sa kabilang banda, nakarating ang sulat ni Marian sa mga kinaukulan, at nagtataka ang isang maharlikang babae kung tungkol saan ito. Sa panig naman ng grupo ng Agavert, binasa ni Enzo ang sulat at nag-isip ng malalim dahil wala siyang maalalang Kim Young-soo sa orden ng mga banal na kabalyero.